Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 761 hanggang 770. Itanong sa mga babae kung ano ang ibig nila. Nang matapos magsalita si Yang Yian, parehong nakahinga ng maluwag sina Zhao Nan at Du Guoqing. Now think about it, sinunod din nilang dalawa ang sinabi ni Lu Zuoxi at naunang pumasok sa pwesto ko. Natural na kilala nila kung sino si Yang Yian. Paano niya maitaboy ang magkapatid na Lu na nagbigay ng malaking kontribusyon sa Yunmen? Para kay Lu Zuoxi, matapos marinig ang mga salita ni Yang Yian, ang kanyang buong katawan ay nagulat. Alam niyang mali ang iniisip niya. Sa huling pagsusuri, sa paglipas ng mga taon, itinuring na niya ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Yunmen sa kanyang puso. Ang bawat tao'y may malambot na lugar sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Tila mainit at prangka si Lu Zuoxi, ngunit sa katunayan, mayroon siyang ilalim na linya sa kanyang puso. Pagkarinig sa mga salita ni Yang Yian, matagal ko nang itinuring kayong magkakapatid bilang mga kamag-anak, ang puso ni Lu Zuoxi ay agad na gumawa ng malalaking alon. Matagal silang walang kamag-anak, at ang salitang, kamag-anak, ay isang uri ng pagbabantay sa kanila. Ngunit ngayon ay sinabi ni Yang Yian na matagal na niyang itinuring silang mga kamag-anak. Nang magsalita siya, tumingin si Lu Zuoxi sa mga mata ni Yang Yian at naramdaman ang sinseridad ng bawat salitang sinabi niya. Hindi lang nagsasalita si Yang Yian. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lu Zuoxi. Siya ay yumuko ng malalim kay Yang Yiu at sinabing, Sir, masyado kang nag-iisip. Simula nang ilabas mo kaming magkakapatid sa kuwebo ng paglaban, ito ay muling pagsilang para sa aming magkakapatid. Ngayon, tayong mga kapatid ay nanunumpa na mula ngayon, tayo ay magiging mga taong Yunmen sa buhay at mga multo ng Yunmen sa kamatayan. Handa kaming magsumikap para sa Yunmen hanggang sa aming kamatayan. Pagkasabi nito, yumuko siya sa harap ni Yang Yiu. Bilasan mo at bumangon ka. Alam mo wala akong pakialam sa walang laman na etiquette. Huwag masyadong mag-isip sa hinaharap. Tingnan mo, kakainin nila ako. Ngumiti si Yang Yiu at tinulungang tumayo si Lu Zuoxi, pabirong nakatingin kina Zhao Nan at Du Guoqing. Pinandilatan ng huli si Yang Yiu. Oo, Sister Lu, magiging isang pamilya at mabuting kapatid tayo sa hinaharap. Humakbang si Zhao Nan at hinawakan ang braso ni Lu Zuoxi at sinabi. Walang sinabi si Du Guoqing, ngunit may liwanag sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang marinig ni Yang Yian si Zhao Nan na nakikipag-usap kay Lu Zuoxi, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang puso at bamulong sa kanyang sarili, may pahiwatig ba ang mga salita ng reyna? Hehe. Bagamat pinag-isipan niya ito, alam ni Yang Yian na malabong mangyari. Ang magkapatid na Lu ay mayroon na ngayong dalawang kaluluwa na magkakasamang nabubuhay. Ang espiritu at kaluluwa ng magkapatid ay nasa iisang katawan. Kung mayroon silang anumang mga ideya, ito ay kapag ang kanilang mga espiritu at kaluluwa ay nagkahiwalay at sila ay may kanya-kanyang sariling mga katawan. Tulad ng nag-uusap sila, may nagmamadaling yabag sa labas ng pinto. Gumalaw ang puso ni Yang Yian at tumingin siya, ngunit nalaman niyang pumasok sina Chen Qibian at Lao Fang, ang alchemist ng Yunmen, na may mga mukha na nasa sabik. Guro. Nakayuko ang dalawa mula sa malayo. Hindi alam ng ilang tao sa Yunmen na bumalik si Yang Yian kagabi, ngunit nalaman lang ito ni Chen Qibian at Lao Fang mula kay Li Dai sa umaga, at nagmadali silang pumunta kay Yang Yian. Lao Fang, Lao Chen, bumangon ka dali. Dali-dali silang tinulungan ni Yang Yian na makatayo. Master, kami, tuwang-tuwa ang dalawa kaya hindi sila makapagsalita nang makita nilang ligtas na nakabalik si Yang Yian. Sir. Pagkatapos ay lumitaw si Wu Mokyo sa looban kasama ang kanyang kapatid na si Wu Moxia at Qiao Fu. Bumangon ka dali. Tuwang-tuwa rin si Yang Yian na makita muli ang mga matandang kaibigang ito mula sa Yunmen pagkatapos ng 6 na taon. Pagkatapos ay tumunog ang isang alulong ng pagpatay ng baboy, bro-in-law, sa wakas ay nakabalik ka na. Napaawang ang bibig ni Yang Yian nang marinig ang boses na ito. Pagkatapos ng 6 na taon, pamilyar pa rin siya sa boses na ito. Ito ay ang murang kapatid ni Zhao Nan na si Zhao Wuling. Siya. Tumingin kay Zhao Nan at nakita niyang may itim na linya rin siya sa mukha. Malinaw, walang magawa si Zhao Nan tungkol sa kanyang pinsan. Sa simula, sina Zhao Nan at Du Guoqing ay parehong nakipag-usap sa kanya at nais na ang mga anak ng dalawang pamilya ay pumasok sa Yunmen para sa pagtatanim. Natural na sumang-ayon si Yang Yian. Anyway, lahat sila ay mga anak ng mga sinaunang martial arts na pamilya na may pundasyon. Hanggat sila ay may magandang katangian, sila ay magiging maayos. Si Zhao Wuling ay itinuring na unang batch ng mga bata mula sa mga maharlikang pamilya na pumasok sa Yunmen para sa paglilinang. Madalas ituring ng lalaking ito ang kanyang sarili bilang bayaw ni Yang Yian at natutuwa sa kanyang sarili.
Pagtingin sa itaas, si Zhao Wuling ang tumatakbo patungo kay Yang Yian na may ekspresyon na gustong patayin siya. Tumigil ka. Hindi gustong yakapin ni Yang Yian si Zhao Wuling, isang malaking tao. Ahem, kuya, masaya akong nakabalik ka ng ligtas. Hindi mo alam na simula nang mawala ka sa lihim na lugar ng Qiangbei, naghuhukay ako ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa para hanapin ka sa loob ng isang buong taon, si Zhao Wuling ay labis na nagsimulang kumuha ng kredito para kay Yang Yian. Zhao Wuling, pwede bang tumahimik ka? Hindi mo ba nakikita na nasa likod mo pa rin ang iba? Puno ng itim na linya ang mukha ni Zhao Nan at hindi niya maiwasang pag-alitan ang pinsan na ito. Hindi ko hinahanap ang bayaw ko para gunitain ang nakaraan. Si Zhao Wuling ay lubos na natatakot kay Zhao Nan, ang kanyang kapatid, lalo na matapos ang pagkakakilanlan ni Zhao Nan ay ang reyna ng Yunmen, hindi siya nang ahas na pukawin ang kapatid na ito. Bulong sa sarili, si Zhao Wuling sa wakas ay tumabi ng alangan. Napangiti si Yang Yian at natural na naunawaan na ang batang ito ay gustong makakuha ng mga benepisyo. Exaggerated man o hindi ang kanyang mga salita, basta't isa na siyang disipulo ni Yunmen, natural na ituring siya ni Yang Yian bilang kanyang sarili. Nang makitang napahiya si Zhao Wuling, medyo natuwa si Yang Yian at bumulong sa kanya, huwag kang magalit, bata. Bibigyan kita ng credit at bibigyan kita ng magandang bagay mamaya. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Wuling nang marinig niya ito at tumanggaw siya ng paulit-ulit. Sa oras na ito, ang mga alon ng mga tao ay dumating mula sa likuran upang batiin si Yang Yian, ang pinuno ng sekta. Karamihan sa mga taong ito ay kabilang sa 86 na independenteng magsasaka na ibinalik ni Feng Tianya upang sumali sa Yunmen. Nang makita ang mga taong ito, hindi maiwasan ni Yang Yian na isipin si Feng Tianya at ang kanyang panganay na disipulong si Du Guhui, ang pangatlong disipulong si Wu Jian at iba pa. Dapat ay nasa isang lugar sila sa Shanghai Realm ngayon. Sana makasama silang lahat. 6 na taon na ang nakalilipas, ang mga sinaunang mandirigma at independenteng magsasaka na ito ay hindi na katulad noong nakaraan. Marami sa kanila ang pumasok sa yugto ng pagtatayo ng pundasyon, at ang ilan sa mga pinakamahusay ay umabot pa sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon, na nagpasaya kay Yang Yian. Matapos makilala ang mga disipulong ito, naligo si Yang Yian at kumain, naghihintay sa pagdating ng ilang babae. Sa sumunod na 2 araw, dumating sina Lin Huan, Bu Qingmei, Ouyang Yuqing, Ning He, at Yuan Jinfeng sa gabi ng 2 araw. Hindi na siya bumalik mula sa ibang bansa, ngunit sinamahan niya ang kanyang ina sa bahay ng kanyang lolo ilang araw na ang nakalipas. Matapos malaman na nakabalik na si Yang Yian, iniwan niya ang kanyang ina at bumalik sa Yunmen. Sunod-sunod na bumalik ang ilang babae, at natural na nagkaroon ng pag-iibigan sa pagitan ng mga lalaki at babae. Huwag muna nating pag-usapan ito pansamantala. Sa halip, si Lin Huan ay nakatanggap ng tawag mula kay Liu Lingling na nagsasabi na ang kumpanya sa Europe ay masyadong abala at hindi makakapunta. Napabuntong hininga si Yang Yian sa kanyang puso, kung tutuusin, siya ay lalong nagiging desyerto gaya ng sinabi ng matanda. Bagamat hindi may iwasang madismaya siya, hindi ito pinilit ni Yang Yian. Hanggat gusto niya, hahayaan siya nito. Ang pagsasabing masyadong abala ang kumpanya ay isang dahilan lamang. Alam ni Yang Yian na maaaring sadyang iniiwasan siya ni Liu Lingling. Sa ikalawang gabi, lahat ay naruroon. Si Yang Yiu ay sumusunod na ngayon sa mga alituntunin ng mga ordinaryong tao, at kailangan niyang kumain ng 3 beses sa isang araw. Tinawag niya ang lahat para kumain. Liu Ziki, Li Dai, Lao Fang, Shen Qibian, ang kanyang kapatid na babae na si Yang Shanshan, Wu Mokyu, Qiao Fu, 3 ghost cultivator, Lu Zuozi, Qiu Yun, at isang babaeng dinala ni Yang Yiu mula sa Financial City, si Su Jin, na may iisang katangiang espiritual na ugat ng katangian ng apoy. Dahil siya ay dinala ni Yang Yiu, ang kanyang katayuan sa Yunmen ay mas mataas kaysa sa karaniwang mga disipulo. Nag-aaral siya ng alchemy mula kay Lao Fang. 3 taon na ang nakalilipas, naging alagad siya ni Lao Fang. Bagamat bata pa ang kanyang henerasyon, ipinanganak si Su Jin na isang alchemist dahil sa kanyang single attribute na espiritual na ugat ng fire attribute. Sinundan niya si Lao Fang upang maging isang mahalagang disipulo ng Yunmen alchemist. Ang iba ay natural na mga babae ni Yang Yiu. Maliban kay Liu Lingling, naroon ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Yang Yian at sinabing, lahat ay nagsumikap sa nakalipas na ilang taon mula noong wala ako. Nagdala ako ng ilang maliliit na regalo sa lahat pagkatapos bumalik mula sa Mountain and Sea Realm. Lahat ay may kaati. Habang nagsasalita siya, ikanaway niya ang kanyang kamay, at 12 ng espiritual na peach ang lumitaw sa mesa. Agad na napuno ng malaking espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang bulwagan. Ang mga taong naruroon ay may hindi bababa sa paunang yugto ng pagtatayo ng pundasyon,
kaya natural nilang maramdaman ang mar-angle na espiritual na enerhiya na ibinubuga ng espiritual na mga Mailakotan, at ang kanilang mga mata ay uminit. Huwag maging magalang, lahat, isa, ngunit huwag magmadali upang kunin ang mga pangunahing kaalaman, kunin ito ng mabuti, at maghintay hanggang bukas, makakahanap ako ng isang kuweba na paraiso para sa lahat, at maaari kang magsanay sa pag-iisa. Iaanunsyo ko ang mga partikular na bagay bukas. Nakangiting sabi ni Yang Yian. Nang marinig ito ni Yang Yian, lahat ay hindi magalang at lahat ay kumuha ng isa. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lola, "Apo, tulungan mo si Lola sa kwarto. Matanda na ako at masama ang memorya ko. Nakalimutan ko ang reading glass ko." Nakinig si Yang Yian sa kausap ni Lola at biglang gustong tumawa. Pagkatapos niyang ayusin ang katawan ni Lola, natural na hindi magkakaroon ng presbyopia ang mga mata nito, at palaging maganda ang mga mata ni Lola. Saan siya nagsuot ng reading glasses? Malinaw na may sasabihin siya. Gayunpaman, hindi niya ito sasabihin. Pagkapasok sa kwarto, diretsyong sinabi ni Lola, "Ilabas mo ang mga gamit mo." Gusto ni Lola na mag-propose ng kasal sa iyo ngayong gabi, at tanungin ang mga babae para sa kanilang mga opinyon. Natigilan si Yang Yio, at pagkatapos ay uminit ang kanyang puso. Naglabas siya ng 6 na space magic tool, kabilang ang isang bracelet, isang space belt, isang hairpin, at isang singsing. Lahat sila ay kanyang mga samsam sa digmaan, na orihinal na inihanda para sa mga kababaihan. Okay, lumabas ka at yayain ang mga babae na pumasok. Ah, Lola, ako. Wala akong pakialam, kinakabahan pa rin si Yang Yio. Kabanata 762, mga palatandaan ng pagbuo ng isang katutubong pundasyon. Sa sala, si Yang Yio ay nakikipag-chat kay Liu Ziki at iba pa. Napatingin siya sa kwarto ni Lola gamit ang peripheral vision. Pagkalabas niya ay pinatawag niya ang ilang babae. Ayon sa tigas ni Lola, diretsyong tatanungin niya ang mga babae kung payag ba silang pakasalan siya. Si Yang Yio ay talagang nagkasala. Hindi niya alam kung kabaligtaran ba ang epekto ng pakulo ni Lola na putulin ang pinagmulan ng problema. Anyway, nakaupo siya sa mga pin at karayom sa sandaling ito. Tumingin si Luzu at si kay Yang Yio na may komplikadong mga mata. Pagkasulyap sa kwarto ng matandang babae ay tumayo ito at sinabing magpa-practice na siya at dirdiretsyong umalis. Pagkatapos ay sabay ding umalis sina Kyoyon at Sujin. Ano? Hindi napansin ni Yang Yio na ilang babae ang umalis na may kakaibang mga mata. Anyway, hindi niya pinapansin ang ibang tao sa sandaling ito. Ang iniisip lang niya ay ang paghihintay sa resulta ni Lola. Mabubuhay man siya o hindi ay nakasalalay sa pakulo ni Lola ngayon. Sa halip, napansin ni Liu Ziki ang abnormalidad ni Yang Yio. Tumingin siya sa kwarto ni Lola at may naintindihan. Ngumiti siya at nagbiro, "Yanzi, mukhang absent-minded ka. Nag-aalala ka ba na hindi kaya ni Lola ang mga bagay-bagay?" "Oo," walang malay na sagot ni Yang Yio. Sa sandaling sinabi niya ito, alam niyang dinala siya ni Liu Ziki sa isang bitag at tinitigan siya ng masama. Hahaha. Tumawa si Liu Ziki. Sure enough, tama ang hula niya. Alam niyang higit na nag-aalala si Lola sa pagpapakasal ni Yang Yio. Pinatawag niya ang lahat ng babae ni Yang Yio ngayong gabi, malinaw naman para dito. Teka, bakit ka ba nag-aalala dyan? Sa palagay mo ba ay kasama mo si Lola nang walang kabuluhan sa mga taong ito? Si Lola ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang kulay sa alinman sa mga ito. Ang bawat isa sa kanila ay lubos na gumagalang sa Lola at inilalagay ang kanilang mga puso sa kanilang mga tiyan. Dahil kumilos na si Lola, walang hindi niya kakayanin. Hindi ka pa rin ba naniniwala kay Lola? Nakangiting sabi ni Liu Ziki. Namula ang matandang mukha ni Yang Yio nang paulit-ulit na sinasabi ni Liu Ziki na kayong mga manugang, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, tama iyon. Dahil naglakas loob si Lola, dapat makasigurado siya. Dapat may tiwala siya kay Lola. Ito rin ang pinakasimple at pinakadirektang paraan sa kasalukuyan. Sa pinakamasama, ito ay mabibigo. Makakahanap siya. Isang paraan mamaya. Sa pag-iisip sa ganitong paraan, gumaan ang pakiramdam niya at tumigil sa pagdaragdag sa gulo. Sa oras na ito, ngumiti si Liu Ziki at sinabing, "Sabi ko tiyuhin ka rin. 2 o 3 araw mo nang hindi niyayakap ang anak ko simula nang bumalik ka. Ayos lang pero hindi mo man lang hinahayaang makilala ka niya. Ito ay masyadong hindi makatwiran." Nagmamadaling ngumiti si Yang Shanshan at tumanggo bilang pagsang-ayon, "Oo, kuya, hindi mo na pinapahalagahan ang anak ko. Hindi ka qualified na maging tiyuhin. Paano ka magiging ganito? Kakaasawa mo lang at nagsimula kang magtaksil. Anong uri ng magic potion ang ibinigay sa iyo ni Liu Taidan?" Tiningnan ni Yang Yio ang kanyang kapatid na babae at si Liu Ziki at ang kanyang asawa na kumakanta ng parehong himig at nakaramdam ng kaunting selos. Hahaha. Nagtawanan ang lahat ng nasa mesa.
Kahit na nagseselos siya, nahihiya talaga si Yang Yiyo dahil hindi niya talaga tinitingnang mabuti ang kanyang pamangkin. Kinuha ni Yang Yian ang pamangkin na kapanganakan lang ng isang buong buwan mula kay Liu Ziki, at maingat na hinawakan ito sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay tiningnan niya ito ng mabuti at nalaman na ang bata ay may maislan na mga katangian, isang pares ng itim at may kantab na mga mata, puno ng espiritual na enerhiya, at parang isang porselana na manika, na napakasaya. Matapos siyang yakapin ay ngumiti ito sa kanya. Ang mga bagong silang na sanggol ay may likas na espiritual na enerhiya, ngunit habang sila ay lumalaki, ang espiritual na enerhiya ay nawawala. Ang pamangkin na ito ay nagbigay kay Yang Yian ng pakiramdam na ang kanyang likas na espiritual na enerhiya ay punong-puno. Kung siya ay hinugasan ng isang beses ngayon at ang likas na espiritual na enerhiya ay pinagsama-sama, kung gayon siya ay magiging isang likas na panla para sa paglilinang sa hinaharap, at ang kanyang mga nagawa ay hindi masusukat, at siya ay magiging malaya sa lahat ng mga sakit sa hinaharap. Nang maisip niya ito, nakapagdesisyon na si Yang Yian at may regalo para sa pamangkin na ito. Ngumiti siya at tumingin kay Liu Ziki at sa kanyang kapatid na babae at sinabing, ang batang ito ay maswerte kaysa sa inyong dalawa. Hayaan mo akong alagaan ang maliit na Manman ngayong gabi. Kuya, anong niloloko mo? Nilampasan lang ni Manman ang kanyang buong buwan. Kaya mo bang, matanda, mag-alaga ng bata? Halatang nag-aalala si Yang Shanshan sa kanyang kapatid. Malungkot na sinabi ni Yang Yian, huwag kang magsisi kung hindi mo ako hahayaang alagaan siya. Pagsisisihan mo kung hahayaan kitang alagaan siya. Kukunin na sana ni Yang Shanshan ang kanyang anak mula sa kanyang kapatid na si Yang Yian. Sa oras na ito, narinig ni Liu Ziki, nakilala sa mundo ng negosyo at nakakita ng hindi mabilang na tao, ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Yang Yian. Matapos tingnan ang makahulugang mga mata ni Yang Yian, agad niyang naunawaan na ang bayaw na ito ay magbibigay sa kanyang pinakamamahal na anak ng isang espesyal na regalo. Agad niyang pinigilan si Yang Shanshan at sinabing, Hoy, Shanshan, huwag kang matuwa. Hayaan mong si Yanzi ang mag-aalaga sa anak natin ngayong gabi. Isang gabi lang naman. Maaari ba niyang tretuhin ng masama ang anak namin bilang tiyuhin? Sinadya ni Liu Ziki na sabihin ang salitang, masama, ng seryoso, at pagkatapos ay komandat sa kanyang asawang si Yang Shanshan. Nakita ni Yang Shanshan si Liu Ziki na marahas na kumurap at agad na naintindihan. Siya ay hindi isang hanggal na tao, ngunit siya ay masyadong nagmamalasakit sa kanyang anak na babae at hindi nagbago ang kanyang isip. Ngayon ay naunawaan niya na ang kanyang kapatid ay hindi isang ordinaryong tao. Aalagaan daw niya ang kanyang anak sa isang gabi ng walang dahilan. Tiyak na binigyan niya ang kanyang anak ng isang espesyal na regalo. Lumingon siya kay Yang Yian at nakangiting sinabi, Hehe, kuya, banibiro kita. Ako na ang bahala kay Manman ngayong gabi. Taidan, balik muna tayo. Pagkatapos noon, parang natatakot siyang pagsisihan ni Yang Yian, kinuha niya si Liu Ziki at umalis. Natigilan si Yang Yian. Masyadong mabilis nagbago ang babaeng ito, tama ba? Umalis si Liu Ziki at ang kanyang asawa, at tumayo rin si Li Dai at ang iba pa at lumabas. Naiwan si Yang Yian na mag-isa habang hawak ang kanyang pamangkin at mapait na nakangiti. Sa pagtingin sa pamangkin na ngumiti sa kanyang mga bisig, ngumiti din si Yang Yian. Ang iyong ina ay tuso pa rin gaya noong siya ay bata pa, at ngayon ay babae na siya, ngunit sino ang gumagawa sa kanya ng aking kapatid? Bibigyan ka ni Uncle Manman ng malaking regalo ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, tumingin si Yang Yian sa kwarto ng kanyang lola, at wala pa ring lumalabas, kaya pa-impol niyang binuhat ang kanyang pamangkin at pumasok sa kanyang silid. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at nagpakita sa espasyo ng Chen Kunpot sa susunod na sandali. Ito ang unang pagkakataong pumasok ni Yang Yiu mula nang lamunin ng Chen Kunpot ang Luofu Spirit. Alam niya na sa tuwing lalamunan ng Chen Kunpot ang kapangyarihan, tiyak na isa itong upgrade. Hindi niya alam kung anong mga sorpresa ng Chen Kunpot para sa kanya ngayon. Gayunpaman, ang alam natin ay ang bilang ng mga patak ng tubig ng buhay ay tumaas mula 6 hanggang 9. Ngunit palaging nararamdaman ni Yang Yian na ang Chen Kunpot na lumunok sa espiritu ng Luofu ay hindi lamang nadagdagan ng bilang ng 3 patak ng tubig ng buhay, ngunit dapat mayroong iba pang mga pagbabago. Tumingin siya sa paligid, ngunit walang nagbago. May Lingtao Mountain pa sa di kalayuan, at sa harapan niya ay ang Dragonfish Lake. Ang Dragonfish Lake ay isang pangalan na ibinigay dito. Sa katunayan, ito ang bukal na gumagawa ng mga bato ng buhay at tubig ng buhay. Kaya lang pagkatapos ng ilang pag-upgrade, ang bukal ay naging mas malaki at naging lawa. Dahil may dragonfish, pinangalanan ito ni Yang Yian na Dragonfish Lake. Sa unang tingin, nalaman ni Yang Yian na tila walang pagbabago, ngunit naramdaman niyang malaki ang pinagbago ng Chen Kunpot sa pagkakataong ito. Dapat mayroong ilang kayamanan ng langit at lupa tulad ng espiritual na pitch ng tubig ng buhay. Kaya lang pansamantalang nawala ang cultivation ni Yang Yian, at hindi niya ito napansin ng ilang sandali.
Kung hindi mo ito nakikita, hindi mo ito makikita. Anyway, ang purpose ng kanyang pagpasok ay para magbigay ng regalo sa kanyang pamangkin. Ang mga pagbabago ng Chen Kunpot ay makikita ng dahan-dahan sa ibang pagkakataon. Ngayon ay marami na siyang oras. Tungkol sa regalo para sa kanyang pamangkin, ito ay upang hugasan ang utak ni Xiao Manman at alisin ang kanyang buhok, upang maisama at mapanatili ang likas na enerhiya sa kanyang katawan at maglagay ng matatag na pundasyon para sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ang tubig ng buhay ay ginamit upang hugasan ang utak ng kanyang pamangkin. Tila masyadong sayang ang paggamit ng tubig ng buhay, isang kayamanan ng langit at lupa na maaaring magligtas ng mga buhay, upang hugasan ang utak ng isang sanggol, ngunit, sino ang naging pamangkin ni Xiao Manmanyang? Gusto lang niyang gumastos sa pagkakataong ito. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, nakakita siya ng isang malaking palanggana, kumuha ng tubig mula sa Dragonfish Lake at nagbuhos dito ng 8 bahagi ng tubig, at nagpadala ng isang patak ng tubig ng buhay sa palanggana upang sumanib sa tubig. Upang maiwasan ang pagdurusa ng kanyang pamangkin sa sakit ng napakalaking sigla ng tubig ng buhay kapag hinuhugasan ang kanyang utak, pumunta si Yang Yiu sa hardin ng gamot at nakahanap ng ilang mga espiritual na gamot na maaaring mag-regulate ng espiritual na enerhiya at neutralisahin ang sigla at ilagay ang mga ito. Noon lamang niya dahan-daang inilagay si Xiao Manman sa malaking palanggana. Kung tutuusin, siya ay isang sanggol, at siya ay kanyang pamangkin. Si Yang Yiu ay hindi nang ahas na maging pabaya, at tinitigan siya ng buong konsentrasyon upang maiwasan ang anumang aksidente. Sa kabutihang palad, si Xiao Manman ay hindi nagpakita ng anumang abnormalidad. Ang kaunting tubig ng buhay ay nagsimulang pumasok sa kanyang katawan at nagsimulang linisin ang kanyang utak sa bawat pulgada. Normal ang lahat. Marahil ay masyadong mahiwaga ang epekto ng tubig ng buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatulog si Xiao Manman sa palanggana ng tubig. Bahagyang ngumiti si Yang Yiu at hinawakan ang kanyang maliit na ulo gamit ang isang kamay upang pigilan siya na mabulunan sa tubig, para malinisan ng kanyang pamangkin ang kanyang utak ng ligtas. Lumipas ang oras ng 1 segundo sa isang pagkakataon. Sa isang tiyak na sandali, nakita ni Yang Yiu sa kanyang mga mata na ang isang layer ng light milky white halo ay lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Xiao Manman. Ang espiritual na enerhiya mula sa lahat ng direksyon ng mundo sa Chen Kunpot ay dahan-daang natipon at pumasok sa katawan ni Xiao Manman. Dahil sa eksenang ito, natigilan si Yang Yiu, at pagkatapos ay tumawa siya, ito ay tanda ng likas na pagtatayo ng pundasyon. Kabanata 763, ang Magnificent Pala sa ibaba ng Dragonfish Lake. Ang likas na chi sa katawan ni Xiao Manman ay ganap na napanatili at isinama sa tubig ng paghuhugas ng utak ng buhay, at pagkatapos ay dahil sa likas na chi, nagpakita si Xiao Manman ng mga palatandaan ng pagtatayo ng pundasyon. Ito ay nagpasaya kay Yang Yian. Sa isip-isip, muling lumipad sa palanggana ang pangalawang patak ng tubig ng buhay. Dahil ang kanyang pamangkin ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagtatayo ng isang pundasyon, ang kapangyarihan na kailangan niya ay hindi sapat. Direktang laktawan ng innate foundation building ang chi refining period, dahil ang pagkakaroon ng innate chi ay katumbas ng direktang pagpino ng chi. Ang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng isang pundasyon, na kung saan ay ang likas na gusali ng pundasyon. Sa paglipas ng panahon, ang kapangyarihan ng ikalawang patak ng tubig ng buhay ay hinigop ni Xiao Manman. Ito ay hindi lamang ginagamit para sa pagtatayo ng pundasyon, ngunit higit na kapangyarihan ang patuloy na naghuhugas sa katawan ni Xiao Manman. Ang kanyang mga meridian at buto ay lumalakas sa bawat pulgada. May isip kung anong uri ng talento ang mayroon ng batang ito sa hinaharap. Medyo nagseselos si Yang Yian. Matapos masipsip ang ikatlong patak ng tubig ng buhay, hindi pa rin kumpleto ang likas na pundasyon ng gusali ni Xiao Manman. Ang ika-4 na patak. Ang ika-5 patak. Hanggang sa masipsip ang ika-7 patak ng tubig ng buhay, sa wakas ay nakagawa si Xiao Manman ng mahinang tunog sa kanyang katawan, at alam ni Yang Yian na sa wakas ay natapos na ang likas na pundasyon ng kanyang pamangkin. Ang maliit na pamangkin ay nagniningning na ngayon sa kristal na liwanag, at ang kanyang mga buto at meridian ay natapos na sa isang binyag. Naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula sa maliit na batang babae, biglang nag-flash ng isang larawan sa kanyang isipan si Yang Yian. Tumawa siya ng malakas. Walang duda na ang munting pamangkin ay isa ng magsasaka na nakapagtayo ng pundasyon. Siyempre, hindi siya gagamit ng anumang mana. Kapag siya ay lumaki sa hinaharap, ang daan patungo sa paglilinang ay magiging maayos at ang kanyang hinaharap ay walang limitasyon. Ang mas kawili-wili ay ang maliit na pamangkin na ngayon ay may tunay na kapangyarihan sa pagbuo ng pundasyon. Naisip ni Yang Yian ang eksena sa kanyang isipan kung saan hawak ni Liu Ziki ang kanyang anak na babae at bigla siyang hinampas ng maliit na babae gamit ang kanyang kamay. Siguradong labis na nagulat si Liu Ziki.
Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na batang babae na kakalampas lang ng kanyang buong buwan ay may kapangyarihan sa pagbuo ng pundasyon sa kanyang katawan, at ito ay isang likas na pagtatayo ng pundasyon, na mas mataas kaysa sa ordinaryong pagtatayo ng pundasyon. Maaari kang maghintay hanggang sa makalakad ang maliit na batang babae at unti-unting maunawaan kung paano gamitin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Anong uri ng kakilakilabot na kapangyarihan ang mayroon siya? Ang orihinal na intensyon niyang ay hugasan ang utak ng kanyang maliit na pamangkin at hayaan itong lamaking malusog na walang anumang sakit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na pagkatapos ng tubig ng buhay ay umabot sa 9 na patak, ang kapangyarihan sa loob nito ay tumaas din, at direktang pinahintulutan ang maliit na batang babae na magtayo ng pundasyon. Kahit na siyang Yian, ang tiyuhin, ay hindi maisip ang potensyal ng kanyang pamangkin sa hinaharap, na naghugas ng kanyang utak sa kapangyarihan ng 7 patak ng tubig ng buhay. Ngayon, pabayaan na ang magkasakit, hindi naman kalabisan na sabihin na ang katawan ng munting pamangkin ay isang maliit na King Kong. Anyway, nang isipin niyang na si Liu Ziki ay magkakaroon ng sakit ng ulo sa hinaharap, hindi niya napigil ang matawa. Tinawanan niya si Liu Ziki, ngunit nakalimutan niyang pamangkin din niya ang batang babae. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng sakit ng ulo. Siyempre, ito ay isang susunod na kwento. Sa sandaling ito, pagkatapos makumplito ng batang babae ang pundasyon, nakatulog siya sa malaking palanggana. Ipinatawag niyang Yian ang isang kumot upang takpan ang batang babae, at hindi nagmamadaling lumabas sa palayok ng Chenkon. Gusto niyang makita kung ano ang mga pagbabagong nangyari pagkatapos mabuhay ang Chenkon pot sa pagkakataong ito. Pagkatapos maglakad-lakad, pumunta muna siya sa bundok ng Lingtao. Ang 9 na espiritual na peach na itinanim sa bundok ay puno ng mga sanga at hinog na. Ikanaway niyang Yian ang kanyang kamay at kinuha silang lahat. Ang 9 na mga Mylacotton sa bawat puno ay nagbunga ng 9,981 na mga Mylacotton, kasama ang 9 na mga Mylacotton sa puno ng ina, sa kabuuan ay 70 na mga Mylacotton. Inilagay niyang Yian ang 9 na spiritual peach sa mother tree ng hiwalay, dahil nalaman niyang ang spiritual peach lang sa mother tree ang makakapagpabuti sa kaharian, gaya ng direkta mula sa chi refining stage hanggang sa foundation establishment stage. Ito ay isang napakahirap na kaharian, at maaari din itong direktang i-promote mula sa foundation establishment stage hanggang sa golden elixir stage, kaya ang mga espiritual na peach sa mother tree ang pinakamahalaga. Siyempre, kung gusto mong umunlad sa isang mahusay na kaharian, depende rin ito sa iyong talento. Hindi lahat ay maaaring umunlad sa isang mahusay na kaharian sa pamamagitan ng pagkuha ng espiritual na mga Mylacotton mula sa puno ng ina. Tulad ng para sa iba pang espiritual na mga puno ng peach, lahat sila ay nakatanim ng mga hukay ng peach na kinakain mula sa puno ng inang. Sa karamihan, maaari silang mapabuti sa isang maliit na larangan. Ang mas malaking pag-andar ay upang maglagay muli ng espiritual na enerhiya, na katumbas ng elixir, at bihira din. Ginantimpalaan niyang Yian ang lahat ng naipong espiritual na peach sa mga tao ng Yunmen kagabi. Ngayon ay ilalagay niya ang inaning bahagi sa sekta bilang gantimpala para sa mga ordinaryong disipulong iyon. Noong nakaraan, naisip niyang magtanim ng higit pang espiritual na mga puno ng peach, dahil magiging maayos ang mga ito hanggat dinidiligan ito ng tubig ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos magtanim ng 9 na espiritual na puno ng peach, hindi niya mapatubo ang ika-10. Alam niyang Yiyo na 9 ang pinakamataas na bilang, at maaaring may ilang uri ng paghihigpit sa bundok ng Lingtao at sa puno ng ina. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, napakalaking kapalaran na makapagtanim ng 9 na espiritual na puno ng peach, kaya hindi siya sakam. Mayroong 10 espiritual na puno ng peach sa bundok Lingtao at sa puno ng inang. Sa tubig ng buhay, mayroong tuloy-tuloy na supply ng espiritual na mga Mylacotton, na isang malaking kapalaran na ibinigay sa kanya ng Chenkun pot. Walang pagbabago sa bundok Lingtao. Pagkatapos ay pinuntahan niyang Yiyo si Wang Zai at nalaman na si Wang Zai ay natutulog pa rin at nag-evolve, ngunit kumpara sa mga nakaraang taon, ang aura na inilabas ni Wang Zai ay lubhang tumaas. Tila malapit nang makumplito ang kanyang bloodline evolution. Pagkatapos nito, pinagmasdan niyang Yiyo ang paligid ng Chenkun pot at walang nakitang anumang pagbabago sa daan. Katulad pa rin ng dati. Magulong kulay pa rin ang paligid, na laging nagpapa-imagine sa mga tao at nagtataka kung ano pa ang umiiral sa likod ng kaguluhan sa paligid ng Chenkun pot space. Sa wakas, bumalik siyang Yian sa panimulang punto Dragonfish Lake. Ang Dragonfish Lake ay tila hindi gaanong nagbago, ito ay kasing laki pa rin, ang buhay na bato sa Bukal Island iyan pa rin at puno ng sigla, at 7 sa natitirang 2 patak ng tubig ng buhay ay ginamit upang hugasan ang utak ng maliit na pamangkin. Tumatagal ng 9 na araw upang mapunan muli ang kasalukuyang tubig ng buhay, at ang bawat patak ay tumatagal ng 1 araw at 1 gabi upang muling buuin. Sa pagtingin sa Dragonfish Lake, nakasimangot siyang Yian, palaging nararamdaman na ang Dragonfish Lake ay medyo kakaiba ngayon.
Matapos tumayo at manood ng ilang sandali, nagulat si Yang Yian, at bigla niyang napagtanto kung ano ang mali. Ang Dragonfish Lake ay normal, ngunit abnormal din. Dati, kapag siya ay pumasok, ang Dragonfish sa Dragonfish Lake ay lilito sa unang pagkakataon, lalo na ang malaking Dragonfish King, na umiikot sa paligid niya. Ngunit ngayon, pagkatapos ng mahabang panahon, wala ni isang Dragonfish ang lumitaw, pabayaan ang Dragonfish King. Palagi kong nararamdaman na magkakaroon ng mga pagbabago pagkatapos ma-upgrade ang Chen-kun Pot sa pagkakataong ito, ngunit pagkatapos na ma-upgrade ang tubig ng buhay mula 6 na patak hanggang 9 na patak, at ang kalidad ay partikular na mataas, walang ibang mga pagbabagong naganap. Ngunit sa aspeto ng pakiramdam, naramdaman ni Yang Yian na ang sigla ng Chen-kun Pot pagkatapos lunukan ang Luofu Spirit ay dapat na higit pa riyan. Pagkatapos ng isang round ng panunood, ang buong espasyo ng Chen-kun Pot ay hindi gaanong nagbago. Ngayon iniisip ang Dragonfish sa Longyu Lake, nakita ni Yang Yian na mali. Ang ibabaw ng Longyu Lake ay masyadong kalmado, at walang kahit isang Dragonfish. Ito ay isang napaka-abnormal na kababalaghan. Nag-alaga siya ng 12 ng Dragonfish sa Longyu Lake, paanong walang tao? Pagtingin sa ibabaw ng lawa, wala man lang tilamsik ng tubig. Nagbigay ito kay Yang Yian ng masamang premonition sa kanyang puso. Nahulaan niya sa kanyang puso na pagkatapos na lumunin ng Chen-kun Pot ang Luofu Spirit at nag-upgrade, pinatalsik at pinaalis nito ang lahat ng dayuhang nilalang sa Chen-kun Pot. Ngunit imposibleng isipin ito. Kung gusto ng Chen-kun Pot na paalisan ang mga dayuhang nilalang, dapat ding paalisan si Wang Zai, ngunit binago pa rin ni Wang Zai ang kanyang bloodline sa Lingtao Mountain. Ngunit ang Dragonfish sa Longyu Lake ay tila naglaho, kaya nag-alala si Yang Yian. Hindi banggitin ang ordinaryong Dragonfish, pinalaki niya ang malaking Dragonfish King sa loob ng maraming taon, kaya palagi siyang may nararamdaman para dito. Bigla itong nawala, na naging dahilan ng pagkabalisa ni Yang Yian. Dalawa na lang ang posibilidad ngayon. Ang isa ay ang lahat ng Dragonfish ay itinaboy at winasak ng Chen-kun Pot, at ang pangalawa ay ang lahat ng Dragonfish ay nakatago sa ilalim ng Longyu Lake. Iniisip ni Yang Yian na ang huli ay malamang, gayon paman, tiyak na may nangyari sa Dragonfish. Ano? Ang nagpalungkot kay Yang Yian ay nabagaman siya ang may-ari ng Chen-kun Pot at maaaring mangolekta at maglabas ng kahit ano mula kay Chen-kun Pot sa isang pag-iisip, hindi niya ganap na makokontrol ang Chen-kun Pot at maaari lamang siyang maging may-ari ng Chen-kun Pot sa pangalan. Ito ay ganap na naiiba sa Luofu Dongtian. Sa Luofu Dongtian, si Yang Yian ang ganap na Diyos ng lumikha at kayang kontrolin ang lahat ng bagay sa Luofu Dongtian sa kalooban. Ngunit sa mahiwagang Chen-kun Pot, huwag mo nang isipin ito. Kung hindi, nakaharap sa Chen-kun Pot sa Longyu Lake, kung gusto niyang malaman, maaari lamang siyang pumunta sa tubig at tumingin sa ilalim ng lawa. Nang hindi makita ang Dragonfish, nakaramdam si Yang Yian ng pagkabalisa. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at tumalon sa Dragonfish Lake. Bagamat pansamantalang nawala ang kanyang pagtatanim, wala pa rin siyang problema sa pagsisid. Pagkalipas ng ilang minuto, sumisid si Yang Yian ng mahigit 10 metro sa ibaba ng ibabaw, ngunit mahina niyang nakita ang isang malabong gintong halo na lumilitaw sa ilalim ng Dragonfish Lake. Mahigit 10 metro pa rin ang layo. Huminga ng malalim si Yang Yian at nagpatuloy sa pagsisid. Nang lapitan niya ang mahinang gintong liwanag sa ilalim ng tubig, sa wakas ay nakita niya ang pinanggagalingan ng liwanag sa ilalim ng tubig. Sa isang iglap, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan, at talagang nakakita siya ng isang napakagandang palasyo na nakatayo sa ilalim ng Dragonfish Lake. Kabanata 764, ang kagandahan ng Dragonfish sa trono. Ito na kaya ang pagbabago pagkatapos lamunin ng Chen-kun Pot ang Luofu Spirit at mag-upgrade. Tumingin si Yang Yian sa palasyong nakatayo sa ilalim ng Dragonfish Lake at sinabi sa sarili. Ang palasyo na lumitaw sa kanyang paningin ay humigit kumulang 10 talampakan ang taas, na sumasaklaw sa daan-daang metro, na nagniningning na may malabong gininto ang halo. Nakakaloka talaga panuurin. Hindi akalain ni Yang Yian na ang gayong palasyo ay lilito sa ilalim ng Dragonfish Lake. Naramdaman niya na marahil ay hindi lumitaw ang Dragonfish ngayon, at malamang na may kaugnayan ito sa palasyong ito. Siya. Ginalaw ang kanyang katawan at nagpatuloy sa paglangoy pababa. Nang lumitaw siya sa pintuan ng palasyo, nakatingin sa saradong pinto ng palasyo, hindi maipaliwanag na nasa sabik si Yang Yian. Hindi ko alam kung anong meron sa palasyong ito. Iiral kaya ang mga nawawalang Dragonfish dito? Sa lahat ng uri ng mga haka-haka, pumunta si Yang Yian sa harapan ng tarangkahan ng palasyo. Nang iunat niya ang kanyang mga kamay para itulak ang pinto, bigla siyang nakaramdam ng laman, at sa sumunod na sandali ay parang tumagos ang kanyang mga kamay sa isang layer ng harang. Siya ay natigilan at natagpuan na may isang layer ng enerhiya na katulad ng isang hadlang 3 metro ang layo mula sa palasyo, ngunit ito ay hindi enerhiya. At walang hadlang sa kanya. Ngunit isipin mo ito ang espasyo ng Chen-kun Pot.
Bagamat ginagamit lang niya ang Chen-kun pot bilang storage space, pagkatapos ng lahat, ang Chen-kun pot ay pinagsama sa kanyang katawan. Siya ang master ng Chen-kun pot. Kahit na mayroong anumang hadlang dito, hindi ito dapat ihiwalay siya bilang master. Pagkatapos ay dumaan si Yang Yiu sa transparent barrier layer, at sa susunod na sandali ay tumayo siya sa gate ng palasyo. Walang tubig dito, maaari kang huminga ng malaya, at mayroong maraming espiritual na enerhiya. Nakatayo sa harap ng gate ng palasyo, tumuntong sa puting jade floor, tumingin si Yang Yiu sa likuran niya at nalaman na ang tubig ng lawa sa likuran niya ay nakabukod sa likuran niya. Ito ay isang layer ng enerhiya tulad ng transparent na salamin, at ang buong palasyo ay natatakpan ng layer ng enerhiya na ito. Tumulo ang tubig sa buong katawan niya, mapait na ngumiti si Yang Yiu, nang walang cultivation, ni hindi niya magagamit ang water repellent beads. Pagkatapos, nagpapatahimik, nakatingin sa gate ng palasyo na naglalabas ng mahinang gininto ang liwanag, hindi nag-atubili si Yang Yiu at direktang itinulak ang pinto. Pagkatapos, lahat, ito ay isang palasyo na lumitaw sa espasyo ng Chen-kun pot. Hindi siya nag-aalala tungkol sa anumang panganib, at hindi niya naramdaman na mayroong anumang panganib. Boom! Dahan-daang itinulak ni Yang Yian ang tila mabigat na gate ng palasyo, at may daloy ng liwanag na kumikislap sa loob. Pumikit siya ng hindi namamalayan. Maya-maya, naramdaman niyang nawala ang nakakasilaw na liwanag, at pagkatapos ay iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit may nakita siyang eksenang ikinagulat niya at nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit saan siya tumingin, nakita niya ang dragonfish. Tila may daan-daang puting isda, siyam sa mga ito ay malalaki, mga 3 metro ang haba, kapareho ng haba ng Dragonfish King sa Dragonfish Lake. Ang eksenang ito ay lubos na nabigla kay Yang Yian. Ang dragonfish sa Dragonfish Lake ay nahuli niya mula sa Fairy Lake sa kanyang bayan at inilagay sa Chen-kun pot Dragonfish Lake. Sa simula, hindi hihigit sa 60 dragonfish ang nahuli. Ang pinakamalaking Dragonfish King ay pinakain ng tubig ng buhay, kaya maaari itong lumaki hanggang 3 metro ang katawan. Hindi niya ibinigay ang tubig ng buhay sa alinmang dragonfish maliban sa unang pagkakataon. Ngunit ngayon ay tinitingnan ang sukat ng Dragonfish School sa kanyang harapan, may daan-daang mga ito, malaki at maliit. Ang bilang ng mga pangkat ay naiintindihan. Ang dragonfish ay nanirahan sa Dragonfish Lake sa Chen-kun pot sa loob ng maraming taon, kaya normal para sa kanila na magparami ng 2 beses. Ang pangunahing punto ay ang hindi kapani-paniwalang nakita ni Yang Yian ay ang mga katawan ng 9 na dragonfish ay lahat ay ginto at 3 metro ang haba. Hindi kaya lumitaw ang 9 na hari ng dragonfish? O ninakaw din ba ng ibang mga Dragonfish King ang kanyang tubig ng buhay? Sa pag-iisip tungkol dito, alam ni Yang Yian na imposible ito. Ang tubig ng buhay sa bato ng buhay ay protektado ng isang hindi nakikitang puwersa. Siya lamang, ang may-ari ng Chen-kun pot, ang maaaring gumamit nito. Hindi ito maaaring nakawin ng dragonfish. Ngunit dahil hindi ninakaw ng dragonfish ang tubig ng buhay, paano magkakaroon ng 9 na 3 metrong dragonfish ng sabay-sabay, na ang bawat isa ay parang Dragonfish King? Ang tanging posibilidad na iniuugnay ni Yang Yian sa sigla ng Chen-kun pot matapos nitong lumunin ang espiritu ni Luofo. Ang ilang mga pangunahing dahilan ay maaaring ang panibagong sigla ng Chen-kun pot ay naging sanhi ng paglitaw ng 9 na hari ng dragonfish. Bilang karagdagan, si Yang Yian ay talagang walang maisip na ibang dahilan para sa paglitaw ng 9 na hari ng dragonfish. Ang higit na ikinagulat ni Yang Yian ay dahil sigurado siyang ang Dragonfish King na pinakain niya ng tubig ng buhay ay hindi kabilang sa 9 na Dragonfish King. Dahil naalala niya ang hininga ng Dragonfish King na iyon, tiyak na hindi ito kabilang sa 9 na Dragonfish King na ito. Nang hindi nakikita ang totoong Dragonfish King sa isip ni Yang Yian, saan napunta ang isa pang Dragonfish King? Sa pagtingin sa grupo ng dragonfish na magkasamang nasuspine sa malaking palasyo, biglang nagkaroon ng ideya si Yang Yian at naglakad pasulong. Sa sandaling ito, sa kanyang paningin, 9 na dragonfish ang lumalangoy sa isang bilog, at ilang mas maliit na dragonfish ay lumalangoy din sa isang bilog sa paligid. At sa gitna ng lahat ng dragonfish, halatang may espasyo, at ang mga dragonfish na ito ay parang may binabantayan. Maaaring ang Dragonfish King iyon. Napaisip si Yang Yian at nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na si Yang Yian ay isang tao, siya rin ang may-ari ng Chen-kun pot space, at ang mga dragonfish na ito ay pinalaki niya lahat sa Dragonfish Lake sa Chen-kun pot space. Nang makitang paparating si Yang Yian, hindi ito nagdulot ng gulat sa grupo ng dragonfish, at lumalangoy pa rin sila sa isang bilog. Hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yian, tumawid sa grupo ng dragonfish, at pagkatapos ay pumasok sa bilog na binubuo ng 9 na malalaking Dragonfish King. Nang sumunod na sandali, nanlaki ang kanyang mga mata at nakita niya na sa gitna ng proteksyon ng grupo ng dragonfish ay may espasyong 16 o 17 metro kwadrado.
Sa itaas ng espasyo ay isang platapormang mahigit 3 metro ang taas, na may puting mga hagdan ng jade na humahantong, at sa itaas ay isang trono na kumikinang na may gininto ang liwanag. Sa sandaling ito, mayroon talagang isang babae na nakahiga sa trono, na ang isang kamay ay nakasuporta sa kanyang ulo, nakahiga paulilas sa trono. Upang maging tumpak, ito ay isang sirena na dragonfish. Si Yang Yiyo, na nakatayo sa ibaba ng hagdan, ay lumitaw sa harap ng plataporma ng trono, ngunit hindi tinakot ang grupo ng mga dragonfish. Hindi pinansin ng siyam na Dragonfish King ang pagdating ni Yang Yiyo at nagpatuloy sila sa pag-ikot at paglangoy. Tinitigan ito ni Yang Yiyo, ngunit nakita niya ang sirena na dragonfish na kalahating nakahiga at natutulog sa bundok ng trono. Ang ibabang bahagi ng katawan ay isang malaking buntot ng isda, na puno ng malalaking kaliskis na kulay ubi ginto. Pagtingin sa itaas, ito ay naging katawan ng tao sa baywang, at ang itaas na bahagi ay ganap na tao. Ang pangunahing punto ay nakita niya ang isang eksena na nagpadugo sa kanyang ilong. Walang suot na kahit ano ang babaeng kulay abo, tanging ang mahabang purple gold na buhok lamang ang dumausdat sa kanyang dibdib upang takpan ang ilang pribadong lugar. Ngunit ang ganitong uri ng takip ang pumupuno sa isipan niyang nang walang katapusang pag-iisip. Ito ay talagang isang eksena na magiging sanhi ng mga tao na gumawa ng mga krimen. Sa pagtibok ng kanyang puso, umiwas si Yang Yian at patuloy na tumangala. Ang nakita niya ay isang napakagandang mukha na mahirap hanapin sa mundo. Sa unang tingin, biglang naging pamilyar si Yang Yian, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Nakita rin niya ang isang pares ng 1 pulgadang haba ng gatas na puting galame na lumilitaw sa kanyang noo. Isang tunay na dragonfish na naging dragon, isang bloodline na bumalik sa kanyang ancestral state. Napaisip si Yang Yian matapos makita ang buong hitsura ng babae sa trono. Hindi niya akalain na isang araw sa espasyo ng Qiankunpot, may lalabas na palasyo sa ilalim ng Dragonfish Lake, magkakaroon ng dragonfish na papasok sa palasyo, magkakaroon ng trono sa palasyo, at magkakaroon ng Dragonfish Beauty, kalahating nakalabas at kalahati ay nakahiga sa trono. Sa oras na ito, naunawaan niya na ang lahat ng ito ay ganap na nauugnay sa paglunok ng Qiankunpot sa Luofu Spirit sa pagkakataong ito. Kahit na ang pag-upgrade ng Qiankunpot ay hindi nagdulot ng mga kayamanan ng mundo tulad ng espiritual na peach at tubig ng buhay, pinahintulutan nito ang dragonfish na magbago. Ang kagandahan ng dragonfish sa trono sa harap niya ay may napakapamilyar na aura kay Yang Yian. Ang Dragonfish King ang pinakain ni Yang Yian ng isang patak ng tubig ng buhay. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng araw ng pagbabago. Hindi. Nagtataka na siya ay nasa Qiankunpot space ng napakatagal ngayon, ngunit walang dragonfish na lumitaw. Pumasok na pala silang lahat sa palasyo sa ilalim ng lawa at binantayan ang nagbagong kagandahan ng dragonfish. Siya. Hindi inaasahan na ang Dragonfish King na nilikha ng isang patak ng tubig ng buhay ay magbabago sa napakagandang dragonfish na kagandahan pagkatapos ma-upgrade ang Qiankunpot. Nakatingin sa Dragonfish Beauty na kalahating nakahiga at nakapikit ang mga mata sa trono, hindi naiwasang humakbang si Yang Yian sa hagdan. Gusto niyang makita ng malinaw kung ano ang kakaiba sa kagandahan ng dragonfish sa ilalim ng napakagandang kapalaran. Bakit binigyan siya nito ng napakapamilyar na pakiramdam? Pag-akyat sa mga hakbang at pagtayo ng 3 metro ang layo mula sa trono, nakita ni Yang Yian ang magandang mukha ng kagandahan ng dragonfish. Nang makita niya ito ng malinaw, biglang gamulo ang isip ni Yang Yian at nawala ng malay. Hindi niya akalain na ganito pala kapamilyar ang mukha nito. Isang matandang kaibigan ang lumitaw sa kanyang harapan. Hindi naisip ni Yang Yian na pagkatapos ng buhay at kamatayan, magkakaroon ng pagkakataong magkita muli, ngunit ang kanyang puso ay nanginig at ang kanyang mga mata ay namula. Sa sandaling ito, binuksan ng Dragonfish Beauty sa trono ang kanyang mga mata. Nagkatinginan ang dalawa, parehong may luha sa mga mata. Kabanata 765, ang kayamanan ni Sister May ng Dragonfish. Sister May, si Yang Yiyo ay nanginginig sa pagdududa. Hindi niya talaga maisip na ang Dragonfish Beauty sa kanyang harapan, nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay si Sister May na nakilala niya sa Financial City, at ang Sister May na namatay dahil sa kanya. Nang kinidnap si Sister May, ang pamilyang Hong ang humiling sa kanya na pumunta sa abandonadong minahan at pasabugan ang minahan. Sa malaking pagsabog, siya ay nakolekta sa espasyo ng Qiankunpot sa huling sandali at hindi namatay, ngunit si Sister May ay naging abo sa kanyang sariling mga mata. At ngayon ang kagandahan ng dragonfish na lumitaw sa trono ay eksaktong kapareho ni Sister May, hindi niya maiwasang tawagin si Sister May. Yanzi, nagkita ulit tayo. Ang kagandahan ng dragonfish sa trono ay tumayo, at nagsalita sa pamilyar na tono. Sino pa kaya kung hindi si Sister May? Ngunit natarante si Yang Yiyo, at hindi niya maisip kung paano naging kagandahan ng dragonfish si Sister May.
Noong una, malinaw kong nakita si Sister May na naging kulay abo sa pagsabog, ngunit ngayon ay lumitaw siya sa aking Chenkunpot space at naging dragonfish, at ngayon ay nagbago na siya ng kanyang hugis, o ang mentalidad ng kalahating tao at kalahating demonyo. May, Sister May, ikaw ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Yang Yian. Sa sandaling ito, ang kagandahan ng dragonfish o Sister May ay tumayo at ngumiti na may luha sa kanyang mga mata, na nagsasabing, ako ito, ako ito. May panginginig sa kanyang mga salita, na nagpapatunay na ang puso ni Sister May ay hindi rin mahinahon sa oras na ito, o siya ay nasa sabik. Ang excitement na makilala ang isang matandang kaibigan. Ate May. Hindi na napigilan ni Yang Yian at humakbang pasulong at hinawakan ang kanyang mga kamay. Namatay si Ate May dahil sa kanya. Bagamat muntik na niyang patayin ang buong pamilya Hong sa bandang huli at ipaghiganti si Sister May, nakaramdam pa rin siya ng guilt kay Sister May sa kanyang puso. Ito ay dahil din sa kasalanang ito kaya nilapitan ni Yang Yian ang kapatid ni Sister May na si Mei Xiying ng Emmy noong siya ay nasa lihim na lugar ng Qiangbei, para lang makabawi sa utang sa kanyang puso. Ngayon, nalaman niya na si Sister May ay talagang nagpakita sa kanyang harapan na buhay, at si Yang Yian ay talagang nagulat at natuwa. Huwag kang makonsensya, Yanzi. Ang insidente sa minahan noon ay hindi mo kasalanan. Kasalanan ko iyon. Ngayon ako ay muling isilang. Dapat masaya ka. Sa tuwing papasok ka, ako ang sinisisi mo. Nung mga oras na yun, hindi ako makapagsalita at umikot lang sa paligid mo at asarin ka. Ngayon ay opisyal kung sinasabi sa iyo, huwag mag-alala tungkol sa pagkakasala sa iyong puso. Never kang nagreklamo ni Ate May. Ngayon ay mabuti na. Ang swerte ko rin maging dragonfish. Sa oras na ito, si Sister May, na naging magandang dragonfish, ay lumangoy sa kanyang buntot at lumapit kay Yang Yiu at nakipag-usap ng nakangiti. Nakinig si Yang Yiu sa kanya at may naunawaan sa kanyang puso. May naisip siya sa sandaling ito. Hindi nakapagtataka sa tuwing papasok siya sa espasyo ng Chenkunpot, palagi niyang nararamdaman na ang Dragonfish King ay may sense of deja vu. Ito pala. Ang Dragonfish King pala na pinakain niya ng tubig ng buhay ay si Sister May. Sister May, namatay ka ba noon? Tanong ni Yang Yiu. Ngumiti ang Dragonfish Beauty na si Sister May at sinabing, noong una ay hindi ko alam kung ano ang nangyari. Naalala ko lang na pagkatapos ng pagsabog ng minahan, nagdilim ang mga mata ko at nawalan ako ng malay. Gayunpaman, nang muli akong magising, natagpuan ko ang aking sarili na naging isang dragonfish, na gumagala sa isang hindi pamilyar na kapaligiran. Sa totoo lang, natakot ako noon. Hindi man ako namatay, naging isda ako. Masyadong nakakatakot ang pakiramdam. Hindi ko man lang naramdaman ang saya ng pagiging buhay. Buong araw akong hindi mapalagay. Kahit na maraming dragonfish sa paligid ko, alam kong hindi ako katulad nila, at walang paraan para makipag-usap. Noong araw-araw akong lumalangoy sa lawa sa takot, biglang dumating ang isang araw. Hindi ko man alam kung paano ka nagpakita, sobrang saya ko dahil sa wakas may nakita na ako, at ikaw yun. Sumigaw ako sa iyo ng desperadong, ngunit maaari lamang akong lumangoy sa paligid mo kapag gumawa ako ng anumang tunog. Nang maglaon, naisip ko ito at tinanggap ang aking kapalaran, dahil nalaman ko mula sa iyo na ito ang iyong Chenkunpot space, at narinig kong sinisisi mo ang iyong sarili sa paulit-ulit kong pagkamatay. Sa katunayan, gusto ko talagang sabihin na hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Kinalaunan isang araw binigyan mo ako ng isang patak ng tubig ng buhay, at ang aking dragonfish ang aking katawan ay lumakas, at nalaman ko rin mula sa iyo na may mga immortal sa mundo ng paglilinang. Nang maglaon, natutunan kong sumipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa at naging Dragonfish King. Paminsan-minsan, nakikita kitang pumapasok at kinakausap ang sarili ko, kaya tumigil ako sa pagiging manipin at umangkop sa aking pagkakakilanlan bilang isang dragonfish. Hanggang 5 taon na ang nakalipas, ang espasyo ng Chenkunpot ay biglang nagbago ng husto. Isang malakas na enerhiya ang nahulog mula sa langit at nagkalat. Pagkatapos ay naramdaman ko na ang Chenkunpot ay sumailalim sa isang qualitative na pagbabago. Ang pagbabagong ito ay isang pagbabago na hinihintay kong lumiwanag ang Chenkunpot. Pagkatapos ay hinigop ko ang enerhiya ng Chenkunpot. Ang di nakikitang kapangyarihan sa mundo ng Kanho ay nabago sa isang kalahating tao, kalahating demonyong anyo. Sa katunayan, lahat ng dragonfish ay nakinabang dito. Sa araw na ang mundo ng Chenkanho ay nagbago ng husto, 9 na Dragonfish King ang lumitaw ng sabay-sabay, lahat sila ay nagbukas ng kanilang espiritual na karunungan at nagkaroon ng instinct na sumipsip ng asensya ng langit at lupa. Kung tungkol sa palasyong ito sa ilalim ng lawa, bigla din itong lumitaw pagkatapos ng malaking pagbabago ng Chenkanho noong araw na iyon. Pagkatapos kong matagpuan ito mamaya, lumipat ako dito. Dito ko nalaman na maaari kong ipagpatuloy ang pagpapalago ng aking paglilinang. Siguro after one evolution, I can transform into a human.
Nang magsalita si Sister May, ang kanyang purple gold na mga mata ay nagniningning, na napakaganda. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyu ang lahat. Alam niya na sa pagsabog noong araw na iyon, bilang nominal na may-ari ng Cheng Anho, na-absorb siya sa Cheng Anho ni Cheng Anho at nakatakas. Ang katawan ni Sister May ay talagang naging abo sa pagsabog, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hinigop ni Cheng Anho sa espasyo ng Cheng Anho at muling isinilang sa isang dragonfish, na isa ring uri ng alternatibong pag-aari. Ngunit itinuring din itong nakatakas sa isang sakuna at tuluyang nakaligtas. Nakapasok ang kaluluwa ni Sister May sa espasyo ng Chen Kun Pot. Alam ni Yang Yiyu na ang iniisip niya noon ay ang pagliligtas kay Sister May. Siya ay may kamalayan sa pagliligtas ng mga tao, kaya ang Chen Kun Pot ay espiritual at naisakatuparan ng kanyang kalooban na kunin ang kaluluwa ni Sister May sa espasyo ng Chen Kun Pot, na humantong sa magandang kapalaran ngayon. Talagang napakalaking kapalaran para kay Sister May. Hindi sinasadyang napunta siya sa isang landas ng paglilinang. Sa pagtingin sa pares ng mga galame sa ulo ni Sister May, alam ni Yang Yiyan na dapat silang mga sungay ng dragon. Ito ang embodiment ng kumpletong bloodline level ng dragonfish, na nangangahulugan na si Sister May ay mayroon na ngayong dugo ng isang tunay na dragon. Kahit na siya ay isang demonyo, hindi siya karaniwan. Maaari siyang mag-transform sa mga sungay ng dragon, na sapat na upang ipakita na si Sister May ay dapat maging napakalakas ngayon. Kahit papaano naramdaman ni Yang Yiyan na ang aura ni Sister May ay katulad ng sa maliit na phoenix na si Yang Shanhong, at dapat mayroong kakaiba. Matapos pag-isipan ang lahat ng ito, masaya si Yang Yiyan para kay Sister May. Ang guilt na laging umiiral sa kanyang puso ay tuluyang nawala sa sandaling ito. Walang kamalay-malay, nakaramdam si Yang Yiyan ng biglaang pakiramdam ng ginhawa sa kanyang katawan. Pagkatapos ng maingat na pakiramdam, nalaman niyang ang kapangyarihan ng matanda na Aisil ang nascent soul ang nawala. Ang pagtuklas na ito ay nagpasigla kay Yang Yiyan. Ang pagkawala ng kapangyarihan ng silang ay nangangahulugan na ang kapangyarihan ng sinaunang kaluluwa ng demonyo ay hinihigop ng nascent soul, na nangangahulugan na ang kanyang paglilinang ay umunlad din. Nagkaroon siya ng kaunting liwanag sa kanyang puso. Naalala ko ang sinabi ng matanda na gusto niyang maramdaman niya ang dakilang Dao. Tinanong ko rin kung ano ang dakilang Dao. Sinabi ng matanda na ang lahat sa mundo ay ang Dao, at ang paghahanap ay ang pakiramdam ng kagaanan sa puso. Ngayong nakita niyang muling isinilang si Sister May, nawala ang guilt sa kanyang puso para sa pagkamatay ni Sister May dahil sa kanya, at natural na gumaan ang pakiramdam niya sa kanyang puso. Sa ganitong paraan, ang kapangyarihan ng nascent soul seal ay nawala ng kaunti, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay bumuti ng kaunti, at ang lahat ay naging maayos. Sa sandaling ito, ganap na nakahinga si Yang Yiyu. Alam niyang kung ilang beses pang mangyari ang ganitong pakiramdam, tuluyan ng mabubuksan ang selyo ng nascent soul. Ngunit alam din niya na ang mga ganoong bagay ay hindi maaaring ipilit, at maaari lamang ipaubaya sa kalikasan. Hawak ang kamay ni Sister May, masayang ngumiti si Yang Yiyu, "Congratulations, Sister May. Dapat ba akong magpasalamat sa iyo? Ikaw ang master sa Chen Kun Pot, at ako rin ay pinagpala mo. Kung hindi dahil sa iyong patak ng tubig ng buhay, baka lalo akong naging makapangyarihan, at hindi ko alam kung ilang daang taon ang aabutin para magbago. Ngayon ay binuksan mo ang pinto sa isang bagong mundo para sa akin. Sa totoo lang, matagal na akong naiinis sa buhay ng isang celebrity. Ngayon ang pakiramdam na ito ay napakabuti, siya nga pala, sabihin sa akin kung may anumang mga pagbabago sa labas ng mundo." Si Sister May ay naging dragonfish sa Chen Kun Pot Space sa loob ng ilang taon. Sa katunayan, siya ay napakamalungkot. Kung hindi niya alam na si Yang Yiyu ang master ng Chen Kun Pot, hindi niya alam kung kaya niyang mabuhay bilang isang isda. Maraming dragonfish ang nakapaligid sa kanya, pero hindi naman sila magkapareho. Kasama nang siya ay naging hari ng dragonfish at hinahangaan ng isang grupo ng mga dragonfish, hindi siya sumama sa bilog ng dragonfish. Kung tutuusin, tao pa rin siya. Ngayon lang siya nagkaroon ng dragonfish body. Kabanata 766 na talagang wala akong nakita. Pero alam kong nagpapasalamat ako na kalahating tao na siya at kalahating surplus. Maliban sa kakulangan ng mga binti, nasa kanya ang lahat ng dapat magkaroon ng isang babae. Nang maisip ito ni Meijia, bigla niyang naramdaman na may mali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na hinawakan ni Yang Yiyu, at sa oras na ito, nalaman din niya na si Yang Yiyu ay nakatitig sa kanyang dibdib gamit ang kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, sumigaw si Meijia, at mabilis na kumawala sa mga kamay ni Yang Yiyu, niyakap ang kanyang dibdib at tumalikod. Saka lang siya nag-react. Pagkatapos niyang mag-transform, wala siyang suot na damit. Nakita niya akong ganap na hubad, ito ang panloob na pag-iyak ni Meijia. Nagising si Yang Yiyu mula sa isang panaginip, at awkward din. Noong una, nasasabik siyang makita si Meijia, at hindi niya namamalayan ang tanong kung may suot na damit si Meijia.
Ngunit matapos mawala ang guilt sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mejia, at hindi na niya maigalaw ang kanyang mga mata. Sa katunayan, hindi siya tumitig ng matagal bago siya nagising sa sigaw ni Mejia, at agad na namula ang matandang mukha ni Yang. Pagkatapos umubo ng 2 beses, sinabi niya, Sister May, wala talaga akong nakita. Pagkatapos sabihin iyon, gustong sampilan ni Yang Yian ang sarili. Ang paliwanag na ito ay isang pagtatakip lamang, at malinaw niyang sinabi sa iba. Ikaw. Sinabi pa rin, na mula ang mukha ni Sister May, at nilingan niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Yang Yian na may pulang mukha. Well, ang ibig kong sabihin ay suotin mo ang damit ko. Ang nahihiyang si Yang ay matalino pa sandali, at mabilis na hinubad ang kanyang coat at iniabot kay Sister May habang nagsasalita. Iniunat ni Sister May ang isang puting parang jade na braso sa likod ni Yang Yian. Dahil sa eksenang ito, muling nagsalita si Yang ng prangka. Speaking of it, mukhang matagal na siyang walang nabubuhay. Nakakalungkot isipin. Noong ako ay nasa Mountain and Sea Realm, ako ay hinahabol o iniiwasang habulin, o nagsasanay sa pag-iisa. Saan ako nagkaroon ng oras para mag-isip ng ibang bagay? Ito ay 3 araw pa lang simula nang bumalik ako, at wala akong contact sa ilang mga babae. I originally planned to do something bad tonight, pero hindi ko alam na lahat ng babae ay pinaalis ng lola ko ngayong gabi. Si Yang ay isang normal na tao, paanong hindi siya magkakaroon ng lahat ng uri ng pangangailangan? Kaya lang walang angkop na pagkakataon pagkabalik, at hindi pa niya na-encounter ang hubad na tukso ni Sister May sa kanyang harapan. Kaya ito ay isang normal na reaksyon, lalo na ang pagharap kay Sister May, na ngayon ay isang dragonfish beauty, na may hanggang baywang na purple gold na buhok, purple gold beautiful pupils, at ang snow white skin na hindi maalis sa isip, na isang nakamamatay na tukso para kay Yang, na hindi kumakain ng karne sa loob ng ilang taon. Ito ay mahalaga upang mapanatili ang katwiran. Sa oras na ito, nang makita ang puting jade ni Sister May na nakaakbay ang mga kamay nito sa likod niya para kunin ang mga damit mula sa mga kamay nito, diretso siyang dumura. Pawis na pawis ang lahat, at tuyo ang kanyang bibig. Pilit siyang tumalikod upang pigilan ang sarili na makita ang kakaibang taksong ito. Ito ay too damn tormenting. Maya-maya, ang boses ni Sister May ay nanggaling sa likuran, okay, you can turn around. Medyo nahihiya pa rin ang mga salita ni Sister May, tutal, si Yang Yian ay isang malaking tao na may dugo. Pagkatapos niyang magbago, tumira siya sa palasyong ito. Anyway, walang tao sa paligid, at may grupo ng dragonfish sa paligid niya. Wala siyang pakialam sa kahit ano, ngunit hindi niya inaasahan na direktang lalabas sa kanyang harapan si Yang Yiu. Hindi niya kasalanan na nakita siyang nakahubad ngayon. Lumingon si Yang Yiu at nakita si Sister May na suot ang kanyang robe. Matapos balutin ang kanyang buong katawan, nabunyag ang kanyang napakagandang katawan. Ang ilang bahagi ay nakabalot at nagmukhang mas maharlika, na nagparamdam sa kanya ng mas excited. Kung hindi niya makitang nakalabas ang kalahati ng kanyang buntot ng isda, malamang na mabangis si Yang Yiu. Matapos huminga ng malalim para pigilan ang init sa kanyang katawan, sinabi niya, Ate May, padadalhan kita ng damit mamaya. Well, salamat. Hindi naman tumanggi si Ate May. Anyway, wala siyang damit na maisusuot ngayon. Pagkatapos ay nag-chat ang dalawa, at sinabi ni Yang Yiu kay Sister May ang tungkol sa labas ng mundo. To be precise, nagsimula ito noong ipaghiganti niya siya. Nagulat si Sister May sa mga kilos ni Yang Yian. Ang sinumang babae ay gusto ng isang lalaki na ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal, at siya ay walang pagbubukod. Nang marinig niya ang kwento ni Yang Yian tungkol sa pagkawasak ng pamilya Hong, ang magagandang mata ni Sister May ay puno ng kinang, ngunit hindi siya nagsalita at patuloy na nakinig sa kwento ni Yang Yian. Nang marinig niya na natagpuan ni Yang Yian ang kanyang kapatid na si Mei Xiying, at nawala si Mei Xiying sa lihim na lupain ng Qiangbei at pumasok sa Mountain and Sea Realm, hindi niya maiwasang mag-alala. Gayunpaman, walang magawa si Yang Yian. Hindi niya natagpuan ang mga taong nawala sa Qiangbei Secret Land noong taong iyon. Maipapangako lang niya kay Sister May na pupunta siya sa Mountain and Sea Realm para hanapin si Mei Xiying sa hinaharap. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu sa isang hininga, tumingin siya kay Sister May at sinabing, Sister May, maaari mo bang iwanan ang tubig sa iyong kasalukuyang estado ng dragonfish? Kung kaya mo, ilalabas kita bukas. Pwede ka bang lumabas at tingnan? Natuwa si Sister May nang marinig niya ito, at tumanggo ng paulit-ulit, syempre kaya ko. Mayroon akong lakas sa aking katawan upang suportahan ako ngayon. Hindi mahalaga kung pumasok ako sa disyerto, ngunit. Sa puntong ito, sinulyapan ni Sister May ang kanyang buntot ng isda at mapait na sinabi, kalimutan mo na ito. Hindi pa huli ang lahat para lumabas pagkatapos kung tuluyang matanggal ang buntot ng isda isang araw. Ngumisi si Yang Yiu at sinabing, ano ang mahirap dito? Summer na sa labas.
Hahanapan kita ng mahabang palda bukas, natatakpan mo ang buntot ng isda. Anyway, isa kang taong may cultivation ngayon. Hanggat bibigyan mo ng pansin at hindi matuklasan, walang magiging problema. Maaari mong tingnan ang paligid ng Yunmen. Anyway, nakabalik na ako ngayon at pansamantalang nawala ang cultivation ko. Kailangan kong manatili sa bahay kasama ang aking lola. Walang magiging problema sa akin. Okay, salamat. Ngumiti si Ate May na kumikinang ang mga mata. Ano ang dapat sabihing salamat sa pagitan mo at sa akin? Pagkatapos sabihin ito, palaging nararamdaman niyang Yiyo na may hindi tama. Mukhang malabo, ngunit dahil nasabi na niya ito, mayroon siyang magandang impresyon kay Sister May at walang dapat itago. Saglit na natigilan si Sister May, at ang kanyang puso ay hindi maipaliwanag na matamis. Gayunpaman, alam niya na siya ngayon ay kalahating tao at kalahating demonyo, kaya imposibleng masabi niya ang anuman kay Yang Yian, kaya nanatili siyang tahimik ng ilang sandali. Maaaring hulaan ni Yang Yian na si Sister May ay may mga anino dahil sa kanyang kalahating tao at kalahating demonyong katawan, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang magagawa niya ay tulungan siyang mapabuti ang kanyang paglilinang. Inaasahan niya na maalis niya ang buntot ng isda sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay ang anino sa kanyang puso ay natural na mawawala. Sa pag-iisip nito, naantig ang puso ni Yang Yian at sinabing, Sister May, samahan mo ako sa dalampasigan at may ibibigay ako sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Yang Yian at naglakad patungo sa palasyo. Medyo natarante si Ate May pero sinundan siya. Nakita ng isang grupo ng dragonfish ang pag-alis ni Sister May at agad siyang pinalibutan, parang gusto nilang sumunod. Nagpakawala nga si Sister May ng mahabang dagandong na parang dolphin, ngunit mas malambot ito kaysa sa tunog ng dolphin. Sa susunod na sandali, ang dragonfish ay lumangoy palabas ng palasyo at bumalik sa Dragonfish Lake. Sina Yang Yian at Sister May ay lumangoy din palabas ng tubig at lumapag. Pagkalapag, nakita ni Yang Yian na ang kanyang pamangkin, na natutulog sa malaking palanggana, ay nagising. Gayunpaman, hindi umiyak o gumawa ng kaguluhan ang bata. Tumingin siya sa paligid gamit ang kanyang itim, may kantab na mga mata na puno ng espiritu. I wonder if she can understand what kind of world is outside. Kailan? Nakita niyang ang kanyang pamangkin, naalala niyang nakalimutan niya ang maliit na babae habang nakikipag-chat kay Sister May. Napahiya siya. Sa kabutihang palad, ito ang espasyo ng Chen Kun Pot. Kung alam ng kanyang kapatid na babae at Liu Ziki na iniwan niya ang kanilang pinakamamahal na anak na babae sa baybayin ng Longyu Lake at pumunta para sunduin ang mga babae. Ahem, dapat ay nagpunta sila upang galugarin ang ilalim ng Longyu Lake para makita ang mga dating kaibigan. Tiyak na hindi siya bibitawan ng mag-asawa. Naalala rin niya na may mga babaeng nakikipagkita pa ang kanyang lola, at hindi na siya makapaghintay pa. Hinawakan niya ang kanyang maliit na pamangkin, iwinagayway ang kanyang kamay, at isang espiritual na peach ang lumitaw sa kanyang kamay. Direkta niyang iniabot ito kay Sister May at sinabing, Sister May, para sa iyo ang espiritual na peach na ito. Sana ay makatulong ito sa iyong paglilinang at kumpletuhin ang iyong pagbabago sa lalong madaling panahon. Anak ito ng kapatid ko. Matagal ko na siyang inilabas at nakalimutan ko na siya. Kaya babalik muna ako at pupuntahan kita bukas. Naakit si Sister May sa cuteness ng munting manman nang makita siya. Sino ang nakakaalam na talagang sasabihin ni Yang Yiyo na iiwan niya ang maliit na batang babae sa baybayin sa lahat ng oras. Sa itaas, umiling siya at ngumiti ng mapait, napakapabaya mo. Handa ka bang maglagay ng napakagandang sanggol sa isang malaking palanggana at huwag pansinin ito? At sa tabi ng tubig. Ito ay hindi magandang malaman. Maliit na usapin ang aking usapin. Dapat mong pabulaykan ang bata ng mabilis. Huwag hayaang mag-alala ang mga magulang ng bata tungkol dito ng matagal. Napahiya si Yang Yiyu saglit, at direktang isinuot ang spiritual peach sa kamay ni Sister May. Sa isang pag-iisip, kinuha niya si Xiao Manman mula sa espasyo ng Chen Kun Pot. Hindi siya natatakot na mag-alala ang mga magulang ni Xiao Manman sa bata, ngunit naisip niya na dapat na matapos ang pag-uusap ni na Lola at ng mga babae, at sabik siyang malaman ang resulta. Kabanata 767 magsisimula ng magtanghal ang harem. Pagbalik sa kwarto, pasado 2:00 na ng madaling araw. Inilagay si Xiao Manman sa kama ng walang pananagutan, si Yang Yian ay nag-aalalang sinabi, Xiao Manman, matulog ka ng masunurin. Hahanapin ng tiyo ang iyong lola para magtanong tungkol sa iyong panghabang buhay na gawain. Pupuntahan kita mamaya. Maging mabuti. Pagkasabi noon ay lumabas siyang ng kwarto at dali-daling pumunta sa kwarto ni Lola. Gayunpaman, nang pumunta siya doon, patay ang ilaw sa kwarto ni Lola, at halatang tapos na ang meeting. Ngayon ay hindi niya alam kung ano ang magiging resulta, at para siyang pas ang nangungulit. Nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Lola, pumasok at magtanong.
Natatakot akong abalahin ang pahinga ni Lola, ngunit kung hindi ko tatanungin, nakaramdam ako ng hindi komportable at gumala sa pintuan ng ilang hakbang. Sa oras na ito, ang boses ni Lola ay umalangaw sa silid, na nagsasabing, "Pumasok ka, bastos." Nang marinig ang usapan ng Lola, masaya si Yang Yian sa kanyang puso. Hindi pa pala tulog si Lola at hinihintay pa siya. Matapos itulak ang pinto, nakita niyang nakabukas ang bedside lamp ni Lola, nakangiting nakatingin sa kanya. "Lola, paano mo nalaman na ako yun, hehe?" Nakangiting tanong ni Yang Yian. Tumawa si Lola at pinagalitan, "Ikaw na maliit na halimaw, pinalaki na kita mula nang ikaw ay isilang. Paanong hindi ko marinig ang mga yapak mo?" Lola, si Yang Yian ay bihirang umupo sa tabi ng higaan ni Lola at niyakap siya at kumilos na parang layaw na bata. Alam niyang kahit gaano pa siya katanda, hanggat nabubuhay si Lola, lagi siyang bata. Siya, nakaramdam ng kaunting lungkot sa kanyang puso. Bagamat tinulungan niya si Lola na ayusin ang katawan nito, mas maganda ang katawan nito. Hindi siya mamamatay sa loob ng 1 taon. Tila kaya niyang mabuhay ng 1 pang 3 hanggang 5 taon, ngunit iyon lang. Napapailing siyang isipin na aalis si Lola. "Gusto mo bang malaman ang record ni Lola ngayong gabi?" Nakangiting tanong ni Lola. Inalis ni Yang Yian ang kanyang pag-aalinlangan at umupo ng tuwid, tumingin kay Lola at nagsabi, "Lola, sabihin sa akin ang tungkol sa iyong record." Napabuntong hininga si Lola. Dahil dito, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yian, at mabilis siyang nagtanong, hindi sumasang-ayon si Lola at ang iba pa. "Haha, mukhang balisa ka, inaasar ka ni Lola. Sa tulong ni Lola, wala namang hindi magagawa." Ngumiti si Lola at nagbiro. "Ha, Lola? Tinakot mo ako hanggang sa mamatay. Dapat kanina ko pa naisip na kung kikilos ka, magtatagumpay ka agad." "Hehe." Binigay siya ni Yang Yiyo. "Ikaw, tigilan mo na ang pambabala kay Lola. Tutal ang bait naman ng mga babae. Maswerteng lalaki ka dahil lahat ng mga babaeng nakilala mo ay matatalino at matino. Alam talaga ni Lola na gusto ka ng mga babae." Nang ibalita ito ni Lola ngayong gabi, lahat sila ay sumang-ayon, binigyan ng sapat na mukha si Lola. Kaya naman nakonsensya si Lola sa kanila. Kaya nangako sa kanila si Lola na gagawin niya ang lahat para hindi sila magdusa ng anumang hinaing, lalo na si Zhao Girl. Siya at ikaw ay may malinaw na kontrata sa kasal, ngunit nangako siya kay Lola at pumayag na magpakasal sa iba pang mga babae. Ito ay itinuturing na nagkasala sa kanya, kaya pumayag si Lola na si Zhao Girl ang magiging pangunahing babae sa araw ng kasal, at ang iba pang mga babae ay nasa paligid. Ito ay itinuturing na nakabawi para sa Zhao Girl, ngunit ito ay may utang sa iba pang mga babae. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, gumawa si Lola ng paraan para bigyan ng ibang mga babae ng parehong pagtrato sa kasal sa araw ng kasal. Hindi. Kung ano man ang sinabi ni Lola, pumayag naman ang mga babae. Alam talaga ni Lola na nakita nilang lahat na mahina ang kalusugan ni Lola at ayaw niyang mapahiya si Lola. Kaya pumayag silang lahat. Pero matalinong tao din si Lola. Kahit anong gawin niya, it will be unfair to the girls. Not to mention them, kahit pumayag silang lahat na magpakasal, paano sila? Lahat sila may mga magulang. Paano ito titingnan ng mga magulang ng mga babae? Kaya tinulungan ka ni Lola na makapasa sa antas na ito, at kakailanganin mong gawin mismo ang gawain ng mga magulang ng mga batang babae. Pumayag ang mga babae na magpakasal ng magkasama, ngunit hindi maaaring tretuhin ni Lola ang sinuman sa kanila ng hindi patas. Kapag nagpakasal sila, kailangang makita ni Lola na naroon ang mga magulang ng mga babae, at dapat pumayag ang kanilang mga magulang. Paliwanag din ito sa mga babae. Maliban kay Uyang Girl, isa lang ang nanay niya na buhay, at matagal na niyang nililigawan si Lola. Matutulungan ka ni Lola dito. Ang ibang mga babae ay may kani-kanilang pamilya at mga magulang. Dapat mong gawin ito para sa Lola, hayaan ang kanilang mga magulang na sumang-ayon, at dumalo sa kasal. Bilang isang anak na babae, sino ang hindi gustong magkaroon ng mga magulang kapag ikinasal? Ayaw ni Lola na magkamali ka sa mga babae, alam mo ba? Hindi mapag-aalinlanganan ang mga salita ni Lola. Nakaramdam ng pait si Yang Yian nang marinig niya ito. Kakayanin niya ang ilang babae, ngunit hindi ibig sabihin na kaya niya ang mga magulang ng ilang pamilya. Ngunit ito ay isang death order mula kay Lola, at ito ang gusto niyang makita. Malaking bagay din yun para sa mga babae. Kailangan niyang gawin ito kahit mahirap. Hindi niya maaaring hayaang magsisi si Lola, at hindi niya kayang pabayaan ang sinumang babae. Ngumiti siya ng mapait at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Lola, kaya ko ito." Umirap si Lola at sinabing, "Hindi naman sa kaya ko, pero kailangan kong gawin. Kung hindi mo magawa, sinayang mo ang iyong pagkakakilanlan bilang clone ng master ng Yunmen sect at ang immortal ng cultivation." Lola?
marami kang alam, natigilan si Yang Yian nang marinig niyang magsalita ang kanyang lola. Bastos ka, iniisip mo ba talaga na wala akong silbi? Bagamat hindi pa ako nalantad sa iyong paglilinang o sa walang kamatayang landas sa mga taong ito, naimpluwensyahan mo ako. Paanong hindi ko malalaman ang ilang bagay? Kaya ka bastos, dapat gumawa ka ng magandang trabaho para sa akin. Ako. Nagyabang sa harap ng mga babae na iimbitahan ko ang mga magulang para masayang ipagdiwang ang kasal. Huwag mo akong hayaang mawalan ng mukha. Nakangiting sabi ni Lola. Lola, huwag kang mag-alala, hindi ka ipapahiya ng apo mo. Ito ang dapat kong gawin. Nangako si Yang Yiu sa kanyang lola na may mainit na puso. Well, tama na iyon. Naniniwala si Lola na kaya mo. Gabi na. Pumunta at dalhin ang maliit na manman sa akin. Ang kulit mo, nagloloko ka. Paano mo mapangalagaan ang isang bata? Inaasahan ni Lola na iulat ang sarili niyang apo sa lalong madaling panahon. Habang nagsasalita si Lola, si Yang Yiu ay tumakbo palabas ng pinto sa takot. Sa tono ng boses ni Lola, gusto niyang bigyan siya ng apo sa tuhod para yakapin. Pagkatapos bumalik sa silid at ipadala si Xiao Manman sa silid ng Lola, narinig ni Yang Yiu ang pag-ungol ng Lola tungkol sa pagyakap sa kanyang apo sa tuhod, at pawisan itong umalis. Gabi na noon, at iniisip ni Yang Yiu ang mga utos na ibinigay ni Lola at ng mga magulang ng ilang manugang na babae. Hindi na siya inaantok, at nag-iisip na siya ng countermeasures. Walang kamalay-malay, naglakad siya papunta sa isang sulok ng gitnang patio. Pagtingin sa itaas, tila ito ang tirahan ni Dugu Waking. Sa pag-iisip kay Dugu Waking, ang isip ni Yang ay walang kamalay-malay na lumabas sa eksena ng pagpapagaling sa sakit ni Dugu Waking at pagpapalabas ng lason. Biglang nag-boom ang isip niya at uminit ang buong katawan niya. Anuman ang kahihinatnan, direktang itinulak niya ang pinto. Makulit. Itinulak ang pinto at pumasok sa sala, saka tumingin ang mga mata niya sa pinto ng kwarto na may berdeng ilaw. Si Yang, na 6 na taon ng tuyo na parang panggatong, ay halos masunog sa oras na ito. Tumalon siya sa pinto ng kwarto sa 3 o 2 hakbang at itinulak iyon. Sino? Umupo si Dugu Waking mula sa kama sa dilim. Sa katunayan, iniisip niya ang sinabi ng kanyang lola ngayong gabi. Hindi siya natutulog, ngunit iniisip niya ang mga bagay-bagay sa kanyang isipan. Hindi siya nagko-concentrate, kaya nagmadaling pumasok si Yang sa kwarto. Kung hindi, sa kasalukuyang rurok ni Dugu Waking sa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon, paanong hindi niya ito mapapansin? Ako ito. Sumagot si Yang sa dilim, at pagkatapos ay sinunggaban niya si Dugu Waking sa kama na parang gutom na lobo. Ah! Sumigaw si Dugu Waking sa dilim, na sinundan ng tunog ng punit ng damit. Umalangaw-ngaw mula sa malayo ang mga cicadas sa mga puno sa labas ng bakuran at huni sa silid. Ang mga cicadas. Nagtagal ang mga tawag ng gabing iyon, at hindi sila huminto hanggang sa sumikat ang araw. Kinabukasan, kapag mataas na ang araw sa langit, dahan-daang nagising si Yang, at umalis na ang dilag sa kama. Pagkatapos ng isang gabi ng kalokohan, nabuhayan si Yang. Pagkatapos maghilamos, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan para kumain. Ang kabuuan. Hinihintay siya ng pamilya na makakain. Ngayon alam na ng lahat na nakaugalian na niyang kumain, kaya lahat sila ay naghihintay na kumain siya. Iba't iba ang tingin sa kanya ng mga babae sa hapag. Anyway, Yang. Makapal ang balat para magpanggap na wala siyang nakita. Kapag umiinom ng tsaa pagkatapos ng hapunan, sinasadya o hindi sinasadyang pinandilatan ni Jiaonan si Yang, pagkatapos ay ngumiti at tumingin kay Dugu Waking at sinabing, Sister Waking, ang iyong balat ay maputi at kulay rosas ngayon, at ito ay sobrang may kantab. May beauty secret ka ba? Maaari mo bang ibahagi ang mga ito sa akin, ang iyong kapatid na babae? Namula ang mukha ni Dugu Waking sa isang iglap, at gusto niyang makakita ng bitik sa lupa upang gumapang. Puff! Inispray niyang ang tsaa na kainuman niya. Sa sandaling ito, natakot si Lin Huan na ang mundo ay hindi magulo at sinabi, dahan-dahan, maaari kitang sunggaban habang umiinom ng tsaa, gaano ka ka-distract. Ang sarkastikong pananalita na ito ay nagpawi sa noo ni Yang at humagulgol sa kanyang puso, magsisimula na ang harem ng isang palabas. Kabanata 768 Napakadilim ng buhay. Nang maramdaman niyang na magugulo ang mga opisyal sa likuran, sa kabutihang palad, ang boses ni Liu Zeki ay tumunog sa labas ng pinto, na nagsasabing, Yanzi, lumabas ka. Ang boses ay tila sobrang galit. Nang marinig si Liu Zeki na papasok ng malakas, hindi nagalit si Yang Yian, ngunit nabuhayan siya ng loob. Sa wakas ay naresolve niya ang paghihirap ng pagkakahuli sa pagitan ng ilang babae. Siya. Nagmamadaling sinabi kay Liu Zeki ng malakas, ano ang sinisigawan mo? Pumasok ka at mag-usap. Habang nag-uusap, palihim na sinulyapan niyang ang mga babae, at talagang na-turn off sila sa pagkagambala ni Liu Zeki.
Agad namang natahimik si Yang. Siyempre, alam din niya na verbally confronting lang ang mga babae, at imposibleng mamula sila. Ngunit gayunpaman, pinahirapan si Yang sa kanyang puso, na iniisip, mukhang kailangan ko silang bisitahin ng isa-isa nitong ilang gabi. Pumasok si Liu Ziki na may galit na mukha. Tiningnan ni Yang Yian ang kanyang mukha at tumawa. Si Liu Ziki ay may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit tiyak na hindi ito sanhi ng pagpupuyat. Halata namang may nasuntok siya, at parang hindi naman kalakihan ang marka ng kamao ng bata. Tumawa si Yang Yian, at naisip na niya kung paano nabuo ang mga madilim na bilog sa mukha ni Liu Ziki. Gaya ng inaasahan, umungal si Liu Ziki na may madilim na mukha nang makapasok siya sa pinto. Ano ang ginawa mo sa aking mabuting babae, ikaw bastard? Siya ay binugbog sa isang madilim na bilog sa isang suntok. Hahaha. Sinagot ni Yang Yian si Liu Ziki ng sunod-sunod na tawa. Nawawala ka pa rin sa isang tabi, dapat mong hayaan si Xiao Manman na pumunta para gumawa ng panda na mata, wow haha. Napatawa ang isang babae sa tawa ni Yang Yian. Alam ni Liu Ziki na talagang si Yang Yian ang may kasalanan ng biglaang pagbabago ng kanyang pinakamamahal na anak sa supernatural na kapangyarihan. Sa pagtingin sa pagtawa ni Yang Yian, nagngangalit si Liu Ziki sa galit, ngunit nakikita ng lahat mula sa kanyang mga mata na ang taong ito ay puno ng kagalakan. Siyempre, para kay Liu Ziki, paanong hindi siya magiging masaya? Bagamat alam niya kagabi na aalagaan ni Yang Yian ang kanyang pinakamamahal na anak sa isang gabi, anong benepisyo ang ibinibigay niya sa kanyang anak? Walang dapat ikabahala tungkol sa pag-iwan ng sanggol sa tiyuhin. Matapos bumalik ang mag-asawa, naisip nila na si Yang Yian ay hindi nag-asawa at hindi nagsilang ng isang bata. Paano niya kayang alagaan ang kanyang anak? Hindi madaling ibalik ang sanggol sa kalagitnaan ng gabi. Sa wakas ay naghintay ang mag-asawa hanggang sa madaling araw at nagmamadaling tumingin sa kanilang anak na babae, sa takot na baka hindi maalagaan ni Yang Yian ang sanggol at magkagulo. Dahil dito, tumakbo sila upang makita na ang sanggol ay kinuha ng lola. Dahil dito, nakahinga ng maluwag sina Liu Ziki at Yang Shanshan. Nagkwentuhan sila ng lola para ilang sandali at binawi ang bata. Gayunpaman, pagkabalik, hinanap ni Liu Ziki ang katawan ng sanggol na babae at wala siyang nakitang mga kayamanan gaya ng mga magic tool, kaya sinumpa niya si Yang Yian sa pagiging kuripot. Lumapit ang babae sa kanyang mga bisig at sinuntok siya sa mata, at napasigaw si Liu Ziki. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng itim na mata, at siya at si Yang Shanshan ay natulala. Katatapos lang ng full moon ng anak nila, paano siya magkakaroon ng lakas? Ngunit ang mga katotohanan ay nasa harap nila. Tila ang kanilang anak na babae ngayon ay tila may paglilinang ng panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Isang buong buwan na lang pero isang maliit na suntok ay maaari na siyang bigyan ng black eye. Hindi naglakas loob si Liu Ziki na isipin kung ano ang kahihinatnan niya, bilang isang ama, kapag ang kanyang anak na babae ay maaaring maglakad at indayog ang kanyang mga braso pagkatapos ng ilang labanan. Nang maisip niya ito, ang isip ni Liu Ziki ay puno ng mga imahe ng binugbog ng itim at asul ng kanyang anak na babae sa buong araw. Ang buhay ay hindi kailanman naging mas mahusay. Pagkatapos mag-react, alam ni Liu Ziki na ang kanyang anak na babae ay may pagtatanim sa pagtatayo ng pundasyon sa magdamag. Ito ay dapat na obra maestra ng kanyang walang prinsipyong tiyuhin na si Yang Yian. Galit na galit si Liu Ziki at lumapit kay Yang Yian para makipagtalo. Ito ay hindi isang regalo para sa aking anak na babae, ito ay upang ilagay sa isang patak ng mata para sa aking body. Habang pinag-iisipan niya ito sa daan, lalo siyang nagagalit. Sa pag-iisip na bugbugin ng sarili niyang anak araw-araw, naramdaman ni Liu Ziki. Napakadilim ng buhay. Gayunpaman, nang pumasok siya sa bakuran, kumalma siya, ngunit masaya siya sa kanyang puso. Walang duda na ang Reg Along ibinigay sa kanyang anak ni Yang Yian bilang tiyuhin ay talagang kakaiba sa bata. Si Liu Ziki mismo ay nasa stage building stage din, kaya natural na naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng foundation building stage ng kanyang anak. Ito ay walang pagmamalabos na sabihin na siya ay isang henyo sa paglilinang, at ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Naitim man ang mukha niya sa suntok ng anak, kasing tamis ng pulot ang puso niya. Gusto lang niyang ilabas ang kanyang galit nang matagpuan niya si Yang Yian, at naglakas loob siyang sabihin na sinasadya ng taong ito. Nang makita ang walang pigil na pagtawa ni Yang Yian, sinabi ni Liu Ziki na may madilim na mukha, sapat na ba ang tawa mo? Hindi, hayaan mo akong tumawa saglit, hahaha. Tumingin si Yang Yian kay Liu Ziki na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at gustong tumawa ng higit pa. Sesekelan kita, sumugod si Liu Ziki at gustong talunin si Yang Yian. Ngunit sa totoo lang, ang kasalukuyang cultivation ni Yang ay lahat, at talagang hindi siya ang kalaban ni Liu Ziki. Sa pag-aaway ng dalawang beses na sinaktan ni Liu Ziki si Yang, at palagi siyang komportable sa kanyang puso.
Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay biglang nakaramdam ng lamig si Liu Zeki sa kanyang likod, at nang siya ay lumingon, nakita niya ang ilang mga babae na nakatitig sa kanya ng hindi magiliw na mga mukha. Bumilis ang tibok ng puso ni Liu Zeki, nakalimutan na ang mga babaeng ito ay pawang mga asawa ni Yang, at bawat isa ay may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa sa isa. Tila hindi nararapat para sa kanya na ay bully si Yang Yian, na nawalan ng antas ng cultivation, sa harap ng mga babaeng ito. He immediately chuckled and said, "Mga kuya, nagbibiro lang ako, nagbibiro lang, hehe, hindi kita istorbohin, see you later." Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Liu Zeki at umalis. Galit na galit si Yang Yiu at sinabing, "Sinamantala ako ni Liu Taidan noong wala akong cultivation. Babae, bugbugin mo siya para sa akin." Halos matamba si Liu Zeki nang marinig iyon. Alam niya na kung aatakihin siya ni Yang Yiu at ng iba pang mga babae, mamamatay siya ng malungkot. Mabilis niyang binilisan ang kanyang lakad at sumigaw, "Panginoon, ang Reg Along ibinigay mo sa aking anak ay ang masikip na singsing para sa akin. Babatukan kita ng 2 beses at magkapantay tayo. Kung ikaw ay may lakas ng loob, huwag mong hayaan ang iyong asawa na magkaroon ng lakas ng loob. Ikaw at ako ay maglalaban ng 300 round, haha." Matapos malaman na si Yang Yiu at ang iba pang kababaihan ay walang balak na kumilos, matagumpay na tumawa si Liu Zeki. Ngayong nawala na ni Yang Yiu ang lahat ng kanyang cultivation, nakaramdam siya ng labis na kagalakan na mabuli si Yang Yiu. Alam din niyang hindi ganoong pagkakataon. Kapag naibalik ang cultivation ni Yang Yiu, walang ganoong pagkakataon. Nang nasa labas na ako ng pinto, narinig ko ang malamig na huni ni Zhao Nan, karapat-dapat akong bugbugin. Oo. Okay lang, nakilala rin ni Lin Huan. Ah, now. Ito ang aking manugang, Yang Yian. Natatawa. Nakaramdam ng lamig si Liu Zeki sa kanyang puso, at tumayo siya at tumakbo nang walang sinasabi. Naintindihan niya na puro bastos ang mga babae ni Yang. Kung magsasama sila para guluhin siya, mamamatay siya ng malungkot. Siya. Tumakas. Pagkaalis ni Liu Zeki, nagsimulang manligaw si Yang Yiu sa mga babae. To put it bluntly, niloloko lang niya sila, sinabing pumunta siya sa dugu walking kagabi at hindi pinansin ang iba. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito buong magdamag, nag-isip si Yang Yiu ng paraan para harapin ang mga magulang ng mga babae. Ngunit kung gaano ito magiging epektibo, kailangan niyang gawin ito upang malaman. Habang nag-uusap sila, pumasok sina Li Dai at Chen Qibian. Ginoo, ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay bumalik mula sa panlabas na sekta ngayon. Nagtitipon ba sila sa martial arts training ground ngayon? Tanong ni Chen Qibian. Saglit na nag-isip si Yang Yiu at sinabi, sabihin sa lahat na maghintay ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, magdaraos ang Yunmen ng seremonya para sambahin ang mga ninuno, na pahihintulutan ng mga disipulong sumama sa Yunmen mamaya na sumamba sa mga ninuno at opisyal na sumali sa Yunmen. Bagaman nagtaka sina Chen Qibian at Li Dai, hindi sila nagtanong masyado. Sa orihinal, itinakda ni Yang Yiu ang oras para sa araw na ito, ngunit ngayon ay ipinagpaliban ito ng 2 araw. Posibleng may iba pa siyang plano. Pagkaalis nilang dalawa, hindi napigilan ni Zhao na sabihin, napagkasunduan naming gawin ito ngayon. Kung ipagpaliban mo ito ng 2 araw, magrereklamo ang mga alagad. Wala bang gagawin ngayon? Ito ay isang pandagdag na seremonya para sa pagsamba sa mga ninuno at ang seremonya ng pagsisimula. Bakit hindi mo gawin ngayon? Ngumiti si Yang Yiu at misteryosong tumingin sa mga babae at sinabing, ang pagpapaliban ng 2 araw ay natural na nauugnay sa ipinangako sa iyo ni Lola kagabi. Mayroon akong kayo. Iyan ang pagpapala ng 3 buhay. Since we are holding the wedding together, I can't let you all suffer. Para maabisuhan mo ang iyong pamilya na pumunta, at anyayahan ang mga matatanda ng iyong pamilya sa Yunmen sa aking pangalan. Ang pangalan ay anyayahan silang lumahok sa seremonya ng pagsamba sa mga ninuno ng Yunmen. Anyayahan silang lahat sa loob ng 2 araw. Anong lakas tao at material na yaman ang kailangan, itanong mo kay Taidan. Kailan? Narinig ng mga babae na sinabi ito ni Yang Yiu, na mula silang lahat. Sa pag-iisip na hinahanap sila ni Lola kagabi, muling nagliwanag ang kanilang mga mata. Kabanata 769, Katawan ng Diablo. Ipinagpaliban ni Yang Yian ang pagpupulong ng mga disipulo ng Yunmen, sa katunayan, nais niyang i-refresh ang pananaw sa mundo ng mga matatanda sa likod ng mga kababaihan. Ipapakita niya ang Luofo Cave Heaven sa mga disipulo ng Yunmen sa loob ng 2 araw, at ipapakita rin ito sa mga matatanda ng pamilya ng kababaihan. Ang Luofo Cave Heaven ay isang kayamanan na gumimbal sa langit at lupa para sa mga magsasaka. Hindi banggitin ang mga sinaunang mandirigma at ordinaryong tao.
Mag-imbita ng mga tao mula sa pamilya ng kababaihan na ipakita sa kanila ang Luofo Cave Heaven at i-refresh ang kanilang pananaw sa mundo. Kapag naramdaman na nila na sila ang unang tumira, sisimulan na ni Yang Yian ang susunod na hakbang ng marriage proposal. Sa ganitong paraan, masisira nila ang kanilang likas na pag-iisip at pumayag na pakasalan ang ilang babae ng magkasama, matupad ang hiling ng kanilang lola, at magbigay ng paliwanag sa ilang babae. Ito rin ang naisip na solusyon ni Yang Yian kagabi. Kung hindi, ito ay isang mahirap na bagay para sa kanya upang pumunta sa trabaho para sa ilang mga pamilya isa-isa. Kaya ipinagpaliban ang oras ng pagpupulong, at ang pangunahing punto ay hayaan ang mga tao na pumunta sa mga tahanan ng ilang babae sa loob ng 2 araw. Maraming babae ang napakatalino. Pagkatapos magpaliwanag ni Yang Yian, isa-isa silang lumabas. Malinaw na pinapadali ni Yang Yian ang mga bagay para sa kanila. Sino ba naman ang hindi magnanais na may mga miyembro ng pamilya na naruroon sa kasal? Noong una, gusto ni Yang Yian na tumawag sila at mag-imbita ng mga tao, ngunit si Zhao Nan ang nanguna at sinabing direktang umuwi. Anyway, abala ang lahat sa trabaho at bihira lang umuwi nitong mga nakaraang taon, kaya't maaari na rin nilang umuwi at iuwi ang mga matatanda. Sa pangunguna ng pangunahing asawa ni Zhao Nan, isa-isang umalis ang lahat. Ang 2 araw ay hindi maikli o mahaba. Sa isang kisap mata, tanging si Ouyang Yuking lamang ang natitira sa sala. Alam ni Yang Yian na pagkatapos pumanaw ang ama ni Ouyang Yu, mayroon lamang siyang ina. Dahil nagkaroon siya ng away sa kanyang kapatid na lalaki at hipag, dinala niya ang kanyang ina sa Yunmen. Sa mga nakaraang taon, tinutulungan siya ng kanyang ina sa pag-aalaga sa mga bata, ngunit ngayon ay nasa bahay ng pinsan ng kanyang ina sa Shanghai. Ang pagkalkula ng oras, ang mga bata ay hindi pa nagkaroon ng bakasyon sa tag-init. Para kay Ouyang Yuking, ang babaeng walang pag-iimbot na tumulong sa kanya mula noong siya ay pumasok sa kolehiyo. Sa totoo lang, si Yang Yian, na walang ina mula pagkabata, ay talagang nakakaramdam ng isang uri ng Oedipus complex sa Ouyang Yuking, isang babaeng mas matanda sa kanya ng ilang taon. Nagsimulang masira ang relasyon ng dalawa nang tulungan siya ni Yang Yian na lutasin ang problema ng kanyang dating asawa at kapatid na lalaki at hipag sa pag-okupa sa kanyang ari-arian. Simula noon, si Ouyang Yuking ay namuhay ng comfortable, at ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay ang pinakamatatag. Lumapit si Yang Yian at marahang niyakap si Ouyang Yuking sa kanyang mga bisig at sinabing, bakit hindi pumunta? Alam ni Ouyang Yuking na gustong itanong ni Yang Yian kung bakit hindi niya pinuntahan ang kanyang ina, ngunit sa kanyang palagay, pagkatapos ng kanyang magulong kasal, maaari pa rin niyang makilala si Yang Yian na taos puso sa kanya, na isa ng regalo mula sa Diyos. Hindi siya humingi ng kahit ano kay Yang Yian, at sinabi pa sa kanyang puso na sapat na ang tahimik na umiral sa likod niya sa buhay na ito. Sa ilang taon mula nang mawala si Yang Yian, iginiit ni Ouyang Yuking ang kanyang pasasalamat kay Yang Yian sa kanyang puso, at iginigiit din ang damdamin sa kanyang puso. Ang buhay na ito ay hindi walang kabuluhan, na kung ano ang sinabi ni Yang Yian sa kanya sa simula, at hindi siya pareho. Siya hindi kailanman ng ahas na isipin na balang araw ay bibigyan siya ni Yang Yian ng katayuan, dahil nabigo siya sa pag-aasawa at isang anak na babae, at hindi na siya humingi ng iba pa. Sapat na yun para maalala ni Yang Yian. Kaya nang lumabas siya sa kwarto ng lola niya kagabi at makuha ang approval ng lola niya, hindi siya makatulog magdamag at umiyak. Ngayon lang niya tunay na naunawaan ang pagkakakilanlan ni Yang Yiu bilang isang cultivator. Isa talaga siyang Diyos, kaya walang hadlang sa puso niya na magpakasal ng magkasama. Ang ibang mga kapatid na babae ay pumunta upang kunin ang mga elder sa bahay, ngunit hindi siya pumunta. Dahil kaya niyang gumawa ng sarili niyang desisyon, at alam niyang hindi makikialam ang kanyang ina sa kanyang mga gawain. Kahit na tumulong si Yang Yiu na lutasin ang problema ng kanyang kapatid na lalaki at hipag, ang kanyang ina ay tahimik na sumang-ayon na hindi siya kasal sa panahong iyon at handang maging isang babae sa likod niya. Sigurado si Ouyang Yuking dito, kaya hindi na kailangang mag-abala, gayunpaman, walang mga kamag-anak sa bahay. Nang marinig ang tanong ni Yang Yiu, namula ang mga mata ni Ouyang Yuking. Alam niyang laging may puwang ito sa puso niya. Hawak si Yang Yian, sinabi niya, mabuti naman ang nanay ko. Darating siya sa summer vacation. At, kamag-anak kita. Naunawaan ni Yang Yian ang lahat tungkol kay Ouyang Yuking sa isang pangungusap. Naantig siya at bamulong, huwag kang mag-alala, ganito ako dati, ganito ako ngayon, at magiging ganito rin ako sa hinaharap. Hinding-hindi kita pababayaan. Alam ni Yang Yian na hindi niya kailangang magsabi ng marami kay Ouyang Yuking. Siya lang ang nakakaintindi sa kanya. Siya madalas makipag-usap sa kanya noong siya ay nasa kolehiyo. Maging ito ay buhay o pag-aaral, siya ay Maislan, at si Yang Yian ay handang makipag-usap sa kanya tungkol sa anumang bagay, upang sila ay magkaintindihan. Ngayon ay mas lalo pa. Nang inig si Ouyang Yuking nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yian.
Namula siya at napaham, at niyakap siya ng mahigpit. Para kay Yang, makalipas ang 6 na taon, si Uyang Yuking ay naging mas pambabae dahil sa kanyang paglilinang. Bagamat siya ay halos nasa unang yugto ng pagbuo ng pundasyon, ang kanyang katawan at balat ay talagang tulad ng isang bagong buhay. Bawat bahagi ng kanyang katawan ay naglalabas ng malambot at pambabaeng amoy. Sa oras na ito, hindi niya maiwasang halikan siya. Isang mahinang helanghing ang tumunog, uminit ang buong katawan ni Uyang Yuking. Ang kanyang mukha ay parang hinog na mansanas, maputi at malarosas, napakaakit. Tumingin siyang kay Uyang Yuking, at naramdaman na parang nasusunog siya, at bigla siyang niyakap at naglakad patungo sa silid. Dividing line, 10,000 words are omitted here, you can fill in the blanks by yourself, haha. Mabilis na lumipas ang isang araw, at ang lakas ng pakikipaglaban ni Yang, na hindi kumakain ng karne sa loob ng 6 na taon, ay napakalakas, at hindi siya umalis sa silid ni Uyang Yuking hanggang sa gabi. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, kung hindi puting bandila ang mga paa ni Uyang Yuking, maaari siyang manatili sa silid ng 3 araw at 3 gabi. Sa gabi, bigla niyang naalala na kailangan niyang magpadala ng mga damit kay Sister Mei mula sa Chenkun Pot, at dalhin siya sa labas upang makita ang labas ng mundo, kaya nakalimutan niya ang tungkol sa kahangalan. Siya. Mabilis na humingi kay Uyang Yuking ng ilang set ng mahabang palda at damit. Pumasok si Yang Yian sa Chenkun Pot. Pagkatapos ng lahat, ang espasyo ng Chenkun Pot ay isang maliit na mundo, at ito ay masyadong malungkot na walang buhay na nilalang. Matapos makapasok sa Chenkun Pot, nakita ni Yang Yian si Sister Mei na nakaupo sa baybayin ng Longyu Lake at tumingin sa kanya na puno ng hinanakit ang mukha matapos niya itong matagpuan. Bilang tugon, napangiti na lang si Yang Yian at sinabing, Sister Mei, pasensya na kung may naantala sa iyo, casual siyang nagdahilan. Hindi niya masabi na nakalimutan niya. Tama ba? Akala ni ate nakalimutan mo na ako kasi nanunundo ka ng mga babae. Alam mo bang isang araw na kitang hinihintay? Galit na sabi ni ate Mei. Talagang naputol si Yang Yian sa sinabi ni Sister Mei. Alam niyang nagbibiro siya, pero tama talaga siya. Mukhang tama talaga ang pagkakaintindi ko ate, ang romantic mo talaga, nakangiting biro ni ate Mei. Namula ang mukha ni Yang at huminto siya, at mabilis na iniabot ang mga damit sa kanyang kamay para ibahin ang usapan, at sinabing, Sister Mei, isuot mo muna itong mga palda, at may magpapagawa ako sa iyo mamaya. Isinuot ni Sister Mei ang mga damit sa kanyang ulo at sinabing, huwag kang mag-abala, hanggat maaari itong isuot. Pagkatapos nun, sumimangot siya. Hindi napigilan ni Yang Yian na sabihin nang makita siyang nakasimangot, ano ang problema, Sister Mei? Kung hindi mo gusto ang estilo, hahanapin ko ulit. Sa oras na ito, namula ang mukha ni Sister Mei at sinabing, sabi mo, hindi mo alam na dalhan ako. Damit para lang sa palda. Natigilan si Yang Yian, at pagkatapos ay awkward na sinabi, ito. Nakalimutan ko talaga, hintayin mong mahanap ko ito ngayon. Habang sinasabi niya iyon, aalis na siya sa Chenkun Pot space. Forget it, anyway, lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin, di bale, hindi ko nasuot yun dati. Anyway, hindi ko kailangan, ikaw, tumalikod ka. Namula si Sister Mei at iwinagayway ang kanyang kamay, hindi hinayaang makahanap ng damit si Yang Yian. Isa na siyang dragonfish ngayon, at parang sanay na siya sa pakiramdam ngayon. Okay, hindi ito pinilit ni Yang Yian, at tumalikod pagkatapos marinig ito. Ang ingay ng pagpapalit ng damit mula sa likuran. Hindi maiwasan ni Yang na isipin ang eksena matapos makita si Sister Mei sa Dragonfish Lake Palace kahapon, ngunit hindi niya maiwasang magsalita ng tapat. Marahil ay dahil sa katawan ng dragonfish, nalaman ni Yang Yian na ang pares ng pick ni Sister Mei ay talagang sobrang tasa. Anyway, kahit sinong lalaki ay hindi magkakaroon ng labis na pagpipigil sa sarili pagkatapos na makita sila. Nang siya ay nangangarap ng gising sa kanyang isipan, ang boses ni Sister Mei ay umalangaw-ngaw sa kanyang likuran at sinabing, okay, pwede na tayong lumabas. Lumingon si Yang Yian at talagang lumiwanag ang kanyang mga mata, at ang kanyang bibig ay lalong tuyong-tuyo. Nagpalit si Sister Mei ng puting damit na diretsyong bumagsak sa lupa, ganap na natatakpan ang kanyang fishtail. Ngayon, matapos habarin ang kanyang robe kahapon, nagpalit si Sister Mei ng pambabae. Siya ay 1.8 metro ang taas at ang angkop na damit ay perpektong nakabalangkas sa kanyang katanji tanging kurba. Ang kanyang mahabang purple gold na buhok ay casual na bumagsak sa kanyang baywang. Kanya figure is a devil, hindi mataba o payat, konting basura pa, konting kulang, tama lang. Puno ng isang uri ng malademonyong pagkababae ang buong katawan. Diablo figure. Bulalas ni Yang Yian sa kanyang puso. Napatitig ako saglit kay Ate Mei at napatulala.
Kabanata 770, ang mga cartoon pajama ay napakamapang-akit. Halika, ano ang tinitingnan mo? Pinandilata ni Sister May si Yang Yiyo sa isang mapang-akit na boses, ngunit hindi maipaliwanag na masaya siya sa kanyang puso. Halata na pinatunayan ng obsessed na mga mata ni Yang Yiyo na siya ay napaka-charming. Sinong babae ang hindi gustong magkagusto sa mga lalaki? Sa mga mata ni Yang Yiyo, si Sister May ay mapanghusga at nanlilisik, ngunit puno siya ng alindog at pang-aakit, na nagpatawag sa kanyang puso, diwata. Kung hindi dahil sa katotohanan na siya ay kalahating tao at kalahating demonyo pa rin, gusto sana siya niyang nasuntukin at patayin siya kaagad. Huminga siya ng malalim, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Sister May at sinabing, huwag kang tumutol, ilalabas kita. Malumanay na sagot ni Sister May, at hindi niya alam kung ang kakaibang hawak ni Yang Yiyo o ang excitement na makitang muli ang mundo ang nagpang-inag sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali nang muling imulat ni Sister May ang kanyang mga mata, nakarating na siya sa isang medyo sinaunang silid. Ito ang kwarto ni Yang Yiyo. Sa pagtingin sa ilang pamilyar na muebles, agad na natuwa si Sister May at napaluha. Akala niya ay patay na siya sa abandonadong minahan, ngunit pinaglaruan siya ng tadhana at naging dragonfish siya. Siya ay dapat na maging isang malungkot na dragonfish para sa kanyang buong buhay, na naninirahan sa isang kakaibang mundo ng kalawakan magpakailanman, ngunit ginawa siya ng kapalaran na maging isang kalahating tao, kalahating demonyo. Naisip din na mananatili siya sa espasyo ng Chenkun Pot sa buong buhay niya at hindi na babalik sa pamilyar na mundo. Si Yang Yiyo ay nagpakita at tinulungan siyang makamit ang kanyang nais at hinayaan siyang lumitaw muli sa pamilyar na mundo. Ang pagkakaiba ay ang malaking bituin na si Sister May ay patay na, at ngayon ang bagong panganak ay ang Dragonfish Beauty. Gusto niya ang bagong kasalukuyan, at namimiss niya ang nakaraan ni Sister May. Ang isang buhay ay isang ikot ng dalawang buhay. Pinaglaruan siya ng tadhana, ngunit ito ay isang pabor mula sa langit. At lahat ng ito ay dahil sa misteryosong lalaking nasa harapan niya. Oo, kahit na si Yang Yiyo ay nagsasabi sa kanya ng mga kakaibang salita noong siya ay isang dragonfish patuwing papasok siya sa Chenkun Pot, mula sa unang kamangmangan hanggang sa huli na pag-unawa, siya ay naging mas misteryoso sa kanyang mga mata. Sa madaling salita, alam ni Sister May na maaari siyang mabuhay, muling lumitaw sa pamilyar na mundo, at maipanganak na muli, na lahat ay hindi mapaghihiwalay kay Yang Yiyo. Siguro, sa buhay na ito, hindi na niya ito maiiwan muli. Nag-iisip si Ate May habang lumuluha. Yanzi, salamat, sabi ni Sister May na may luha sa kanyang mga mata. Nakatingin kay Sister May na may ngiti sa kanyang mukha ngunit may luha sa kanyang mga mata, naiintindihan siya ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, itinapon ni Yang Yiyo ang nakakagambalang mga kaisipan sa kanyang isipan, seryosong tumingin kay Sister May at sinabing, Sister May, kung magpasalamat ka, mapapahiya ako. Mabubuhay ka at huwag mo akong sisihin. Binitawan ko na ang obsession ko. Kung ako, kailangan talaga ng magpasalamat, ako yun. Masasabi nating nakikihati tayo sa buhay at kamatayan at karangalan. Tinatrato kita bilang sarili ko, at sana ay treatuhin mo ako bilang isang miyembro ng pamilya sa hinaharap. Ang mga salita ni Yang Yiyo ay medyo malayo, ngunit sa katunayan, si Sister May ay biniyayaan ng magandang kapalaran ng Chenkun Pot, at si Yang Yiyo ang master ng Chenkun Pot. Masasabing totoo ang sinabi ni Yang Yiyo. Alam talaga ito ni Sister May, at pagkatapos marinig ito, uminit ang kanyang puso, at tumanggaw siya at sinabing, okay, magiging pamilya tayo sa hinaharap. Tama, sana wala kang psychological burden. Ang iyong kapatid na si Mei Xing, kapag bumalik tayo sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap, hahanapin natin siya ng magkasama. Naniniwala ako na yung mga matandang kaibigan na pumasok sa Mountain and Sea Realm noong nakaraan ay pagpapalain ng langit. Tungkol naman sa problema ng iyong paglilinang, tutulungan din kitang kumpletuhin ang iyong pagbabago sa lalong madaling panahon, upang makalakad ka ng tuwid sa labas ng mundo sa hinaharap. Tumingin si Yang Yiyo kay Sister May at sinabing, Bueno, sa katunayan, ang espiritual na pitch na ibinigay mo sa akin kahapon ay nakakatulong. May kutob ako na hindi malayong matapos ang aking pagbabago. Tsaka wala kang dapat alalahanin sa akin. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay dapat ipaubaya sa kalikasan. Ako, very satisfied ngayon. Kailangan ko lang mag-ingat at huwag takutin ang mga tao. Sige, samahan mo akong mamasyal. Nakangiting sabi ni Ate May. Sige, dadalhin kita sa aking Yunmen. Binuksan ni Yang Yiyo ang pinto at lumabas habang nagsasalita. Gabi na noon. Ang bahay ni Yang Yiyo ay nasa likod bahay, at walang tao doon. Pumasok ang dalawa sa bakuran at pinagmasdan ang mabituing kalangitan. Masayang ngumiti si Sister May, nakakatuwa akong bumalik. Pagkatapos noon ay tumangala siya sa langit at pumikit na para bang nararamdaman niya ang hininga ng mundong matagal na niyang hindi nakikita. Tumayo si Yang Yiyo sa unang palapag at hindi siya ginulo.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan at liwanag ng bituin, si Sister May ay banal at maganda sa sandaling ito. Saglit na tumayo ang dalawa sa looban at naglakad palabas. Nang papaalis na sila sa harap ng bakuran, biglang nagliwanag si Sister May sa kanyang katawan at tuluyang nawala sa lugar. Dahil sa eksenang ito, natigilan si Yang Yio, ngunit labis din siyang nababalisa. Magsasalita pa sana siya, narinig niyang muli ang boses ni Sister May sa kanyang mga tainga, "Ayos lang ako, invisible lang ako. May darating at ayaw kong makita ang sinuman ngayon." Nakahinga ng maluwag si Yang Yio. Sa oras na ito, mayroon talagang tunog ng mga yabag. Tumingin si Yang Yio at nakita sina Kyuyun at Sujin na lumilitaw sa Jongyuan. Ang dalawang taong ito ay nakatira din sa gitnang patio. "Hello, sir." Sumaludo ang dalawa kay Yang Yio. "No need to be polite, lalabas ako para mamasyal." Na-curious si Yang Yian sa kakayahan ni Sister May na maging invisible, kaya gusto niyang tanungin si Sister May. Pagkatapos kumusta kina Kyuyun at Sujin, lumabas siya ng pinto. Pagkatapos maglakad palabas ng nayon, nagpakita si Sister May. Hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, "Sister May, natural na kakayahan ba ang iyong kakayahang maging invisible?" "Actually, hindi ko alam kung kwenta. Anyway, simula nung nag-transform ako, mas maraming bagay ang nasa isip ko. Instinctively, ang alam ko lang ay blood inheritance. Ang ilan sa kanila ay magagamit ko, ngunit ang ilan sa kanila ay hindi ko magagamit sa ngayon. Siguro kailangan kong maghintay hanggang sa ganap akong magbago bago ko magamit ang mga ito." Sabi ni Ate May. Tumanggaw si Yang Yian at hindi na nagtanong pa. Alam niya na ang dragonfish mismo ay isang tunay na sanga. Pagkatapos ng pagsasanay hanggang sa dulo, kapag ang bloodline ay bumalik sa kanyang ninuno na estado, maaari itong maging isang tunay na dragon. Ang ilang mga banal na ibon at hayop ay nagmana ng mga mahiwagang kapangyarihan sa kanilang mga bloodline. Ito ang kanilang sikreto, at masamang magtanong. Katulad ng sitwasyon ng sirena na si Zialu, si Sister May sa panahong ito ay malamang na mas makapangyarihan kaysa kay Zialu, na isa ring dragonfish. Siyempre, hula niya lang ito. Logically, ang sirena na si Zialu ay umalis sa Earth ng mas maaga at dapat na pumasok sa Mountain and Sea Realm. Ngayong hindi na sila nagkita sa loob ng napakaraming taon, maaaring nagkaroon ng ilang pagkakataon si Zialu, at ang antas ng kanyang paglilinang ay maaaring hindi mas malala kaysa kay Sister May. Gayunpaman, ang dugo ng mga banal na hayop na ito ay iba sa mga karaniwang antas ng paglilinang. Mahirap makita kung anong antas ng paglilinang mayroon sila, o walang antas ng paglilinang na mahahati. Ang nagpapalakas sa kanila ay ang kapangyarihan ng kanilang bloodline, tulad ng maliit na phoenix na siyang Shanhong. Inaasahan ni Yang Yian na makilala ang sirena na si Zialu balang araw. May kilala siyang dalawang dragonfish beauties. Pagkatapos maglibot sa buong Yun Village kasama si Sister May sa isang buong gabi, nang ang langit sa silangan ay nagpakita ng tiyan ng isda, nagsimulang maglaban ang mga talukap ng mata ni Yang Yian. Nawala na niya ang kanyang cultivation level ngayon, at hindi siya mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Bilang karagdagan, gumugol siya ng isang araw kasama si Uyang Yuking ngayon, at ngayong gabi, naglakad siya hanggang sa Fairy Lake. Iyan ang bayan ng dragonfish, kaya hindi maiiwasan ang pagod. Nang makitang inaantok si Yang Yian, si Mei Jia, na nasa mataas na espiritu, ay nahiya na hilingin kay Yang Yian na samahan siya. Ngumiti siya at sinabing, "Okay, Yanzi, pinaghirapan mo ngayong gabi. Ibalik mo ako sa Cheng'an Space." Huminto si Yang Yian at sinabing, "Hindi mahirap. Maaari talagang ayusin ni Mei Jia na manirahan ka sa Yunmen. Kung hindi mo gustong tumira sa lumang bahay na maraming tao, maaari kang tumira sa labas. Maraming independent courtyard sa buong Yunmen New Village. Hindi na kailangan. Ayokong makipag-ugnayan sa mga tao bago pa ako tuluyang magbago. Dapat mo akong pabolaikan sa Cheng'an Space. Sa hinaharap, maaari mo akong isama upang makita ito paminsan-minsan sa tuwing malaya ka." Sa isang palasyo sa ilalim ng Longyu Lake, pakiramdam ko ay napakabilis kong makapagsanay. Nag-transform ako sa Longyu Lake, which is my dojo. Naiintindihan ko ito mula sa kakaibang fenomeno ng langit at lupa sa kalawakan ng Cheng'an noong araw na iyon. Tila ito ay nakatadhana. Hindi magandang tumira sa labas ngayon. Mahinang sabi ni Mei Jia. Narinig ni Yang Yian ang kanyang sinabi nito at naramdaman niyang may katuturan ito. Hindi na niya pinilit ang sarili. Anyway, isa na siyang ordinaryong tao. May oras siyang lumabas para mamasyal araw-araw. Ilabas na lang si Mei Jia para makakita pa. "Okay, babawi ako sayo." Sumang-ayon si Yang Yian. Wait. Si Sister May ay nagsasalita. Lumalangoy pasulong, hinahalikan si Yang Yian sa labi na parang dahan-daang hinahawakan ng tubig, at sinabing may pulang mukha at nakangiti, "Ito ay isang gantimpala mula sa aking kapatid, salamat sa pagsama sa akin ngayon."
Si Yang Yian ay hinalikan ni Sister Mei, at biglang naramdaman ng kanyang mga buto na mas lamambat ng 3 puntos. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng paghihimok ni Sister Mei, dinala siya ni Yang Yian sa espasyo ng Tian Kunpot, at pagkatapos ay hinawakan ang namamalagi na halimuyak sa kanyang mga labi, ngumiti ng nakakaloko at bumalik sa nayon. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa Yun Village, nang mapadaan siya sa isang bakuran, may nakita siyang kakilala, ito ay si Yuan Jinfeng. Kinaumagahan, pagkatapos bumangon si Yuan Jinfeng, nagdidilig siya sa mga bulaklak sa bakuran, mukhang medyo wala sa isip. Walang pakialam siyang kung diniligan ni Yuan Jinfeng ang mga bulaklak o hindi, at ang lahat ng mga mata nito ay nasa kanya. Mahirap na hindi pansinin, dahil nakasuot si Yuan Jinfeng ng cartoon na pajama sa kanyang paningin, na napakasarap sa paningin. Nang makita si Yuan Jinfeng, hindi na inaantok si Yang, at nakangiting naglakad patungo sa bakuran. Nakalimutan niya na si Yuan Jinfeng at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Yun Village pagkabalik mula sa Financial City. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.